huwag kang gagalaw. Ang kompas ay nagpapakita ng lokasyon ng kayamanan. Narito tayo, tara na. Sa gitna ng ganitong ilang, saan nanggagaling ang kayamanan? Tigilan mo ang kakulitan. Hindi nagkakamali ang kompas. Nakahang tayo na jay pamiling kayaman. Mapay, yaman tayo ng isang gabi lang. Sige. Tara. Dito na, maghukay. Ito na yung sinasabi nilang pambihirang kayamanan. Kame. Ang lupa ay maluwag, hindi pa isang araw nang inilibing. Tulungan mo ako. Ay, ang ganda ng itsura. Sayang, patay na. Tsiyahe, ang sama mo, pati bangkay hindi mo pinatawad. Hay, naiinggit tuloy ako sa bangkay na to. Tsiyahe, paang gumalaw ang kamay niya. Ay. Ang tunog na ito ay ang sinaunang makina, ang All Things Card Drawer. Kayang gawing kayamanan ang lahat ng bagay sa mundo. Ay, ito ay Ang SKY Splitting Ache, kayang hatiin ang langit at lupa, at linisin ang lahat. Wala na, tiyak na mamamatay tayo. Ay. Takbo na. Ang iyong dugo ang gumising sa All Things Card Drawer at nakipagkasundo ka rito. Mula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga nito. nagmamay-ari ka na ng All Things Card Drawer. Ako na ang Panginoon ng lahat ng bagay. Zoliang Zhangmengji. Naglakas loob kayong ilibing ako ng buhay. Si Mengji ay kayang magpaligid para sa'yo. Sobrang saya ko talaga. Songjin. Kayang magpaligid dahil sa pag-ibig, sobrang natouch ako. Patunay ito na tunay kang nagmamahal sa akin. Ito ang pinakamagandang regalo sa kasal na ibinigay mo sa akin. Pagkatapos ng ligation mo, ano ang gusto mong gawin sa akin? Kahit ano. Mahal, miss na miss kita. Ay, huwag kang magmadali. Yelan, bakit hindi ako nakatulog sa Anastasia? Bakit naririnig ko pa rin ang mga tunog? Zoliang. Sino ang tinatawag mong mahal? Kakazimula pia lang NG anesthesia. Si Mengji. Kung naririnig niya, mas exciting di ba? Gawin mo sa harap ng lalaki mo, sa apno? Songjin, ano ba ang ginagawa mo? Patay na rin dapat. Wala naman tayong kinalaman. Hanap ng bakanting lupa at ibaon na lang. Ha ha ha. Ayos lang, tol, relax ka lang. Si Mengji, ako na ang bahala sa kanya. Ha ha ha. Akala ko'y mamamatay ako, pero buhay pa pala ako, Songjin. At nakuha ko pa ang Universal Card Drawer, gaganti ako. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Ang wild ng nangyari kagabi. Hanggang ngayon, nanginginig pa ang mga hita ko. Ha ha ha. Aray, Zhangmengji, babae ka. ako. Songjin. Anong karapatan mong murahin ako? Kakasagot mo lang sa proposal ko, tapos kasama mo na siya agad. Walang hiya ka, babae. Hindi ka nahiya sa akin. Basurang singsing na walang brilyante,
kasing chap mo. Ibalik Montag. Babae kang mapagmataas, ngayon mo lang pagsisisihan ito. Singsing ng wangkla ng langya, Eastern Gin, halagang 50 milyon. Zhang Mengji, dilatan mo ang mga mata mo. Tignan mong mabuti, ito ay milyon-milyong halaga. Diamond Ring, Kadiri. Ikaf? May diamond ring ka? Hindi ka panipaniwala. Songjin, huwag ka dito. Nagpapanggap ka lang, kunin mo na yung peking singsing mo. Umuwi ka na sa lungga mo. Tol. Alam Montag PA kung ano ang diamond ring? Unang lumabas noong Eastern Gin, 1,700 taon na ang nakalipas. Sa liwanag ng brilyante nito, makikita ang kwento ng kasaysayan. Sa itsura mo, paano ka makakapagpakita ng diamond ring na ganyang kayamanan? Ah, si Boss Lee ng Treasure Pavilion. Ano ang ginagawa mo rito? Ano ang pakay Montag? Dadaan lang ako. Bibili ng gamo sa Rayuma. Tapos narinig ko itong batang ito. Nagmamalaki tungkol sa diamond ring. Hindi ko na napigilan. Kaya napadaan ako para magsalita. Songjin, na-booking ka na yon. Umalis ka na. baka fake itong universal card drawer. Baka naangarap lang ako. Puta, toto pala ang diamond ring. Ano? Tama. Ito ay talagang singsing na brilyante ng wangklan ng langya mula sa silangang Jin. Ang mga singsing na ginto at pilak ay hindi bihira sa mga maharlika ng 6 na dinastiya. Ngunit, tulad ng singsing na brilyanteng ito na nagpatingkad sa libu-libong taon, isa lang ito sa buong mundo. Talaga? Ang ganitong uri ng natatanging mahalagang singsing. Marami pa akong ganyan. Imposible. Ikaw na mahirap, paano ka magkakaroon ng ganito kamahal na kayamanan? Boss Lee, baka nakakamali ka. Delivery boy lang ito. Siguradong peke ito. Dalawang amateur, anong karapatan ninyong magduda sa akin? Ang mahal na kaibigan na ito ay puno ng sorpresa. Sa alas 7 ng gabi, magkakaroon ng pagtitipon ng mga kayamanan sa aking Treasure Hall. Sana'y dumalo ka. Boss Lee, sa totoo lang, wala akong interes sa pagtitipon, pero nakita ko ang mag-asawang ito. Ang yabang nila, pupunta talaga ako. Sedge, hindi ka titigil hanggat hindi ka nahihiya. Mga palaboy, mamayang gabi, makikita natin kung paano ka mapapahiya sa piging. Maligo, magbihis ng maganda at dumalo sa pagtitipon. Mamayang gabi, talagang ayusin ko ang mag-asawang ito. Bakit walang tubig? Hoy Landlady, buti na lang dumating ka. Bakit walang tubig ulit? Bahay ko to, kung kailan ko gusto, pwede kong patigilin ang tubig. Aray! Mukha kang pulubi. Kung ako ang girlfriend mo, bibigyan din kita ng malaking birdeng sombrero. Alam mo na pala, na nagluloko si Zhang Mengji. Anong magagawa mo kung alam mo? Delivery boy ka lang, kahit lokohin ka, wala kang magagawa. Montag ba tinitignan? Ang sarili mo sa salamin? Mukha kang asong basura, hindi karapat dapat maging lalaki. Hindi ako karapat dapat maging lalaki. Ikaw naman, hindi karapat dapat maging babae. Matandang bruha. Kahit matanda na ako, hindi kita gusto bilang lalaki. Hindi mo ako gusto. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung bakit dapat mo akong hangaan. Pinakasikat sa buong internet, limited edition na Sufi skin ng Cyber Maze. Natural na kagandahan, nakakabighani, at wala nang available. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Ha? Ha? Ito ba ako? Naging maganda na ako. Ito. Skin trial card lang ito na binigay ko sa'yo. Kung gagalitin mo ulit ako, ibabalik kita. Sa pagiging matanda, pangit na lang dali. Sabihin mo lang ang gusto mo, Sufei, Master. Isuot mo ito. Master, ang buntot ni Sufei ay pwedeng gamitin para mangiliti. Bulak ka ba? Kyoyu. Tandang-tanda mo pa ako. Pero bakit hindi mo maalala ang utang mong 20,000 sa akin? 20,000. 5,000 lang ang inutang ko. Huwag kang magdaldalan duyan. Tumanggap ka ng 5 sits. Huwag kang magpanggap na kawawa.
Kung hindi mo mababayaran ngayon, sasabog ang ulo mo. Hoy, teka. Babayaran ko. Pero usap muna tayo. Kapag nabayaran ko na ang 20,000 kayong lahat dito, ay dapat lumuhod at tawagin akong lolo. Gintong bar ni Mecca, gawa sa pinakamalaking natural na gintong brick sa mundo, 325 na 100% purong ginto. Nagkakahalaga ng 3 milyon. Ito na ang 3 milyon para sa'yo. Per, ito, gintong bar. Ginto ito. Songjin, isang gintong bar. Paano ito hahatiin sa amin? Hindi sapat para sa utang mo. Hindi sapat, di ba? Sapat na ba? Lolo kao. Totoo palang ginto. Bumagsak sa mukha ko ang ginto. Salamat po, lolo. Zampalin niyo po ako. Sige, kaninong mukha man ang tamaan, sa kanya na ito. Lolo Song, ako po. Feeling po akong maging apo niyo. Lolo Song, akin na lang po. Hoy, tama na. Wala akong oras ngayon para makipagbiruan sa inyo. Kung gusto nyong mag-practice ulit, sa susunod na lang, ha? Akin to. Hala. Hindi ba't ito ang aking nobyo? Wala talagang hiya. Nagpakita pa talaga dito. Songjin, ito ay isang pagtitipon ng mga mahalagang bagay. Hindi tambakan ng basura. Napakarumi mong tingnan at nakakahawa ang hangin dito. Ito ay lugar para sa mga mataas na tao. Hindi para sa isang lalaking tulad mo. Umalis ka na. Narinig mo ba, lalaki? Umalis ka na. Ha, HMP. Mabuting Ginoo. Dumating ka na rin. Maaari na tayong magsimula ng pagtitipon. Ilabas mo na ang iyong singsing na brilyante. Iyak na ito ang pinakamakinang na bagay sa subastahan. Wala sa akin ang singsing na brilyante, ngunit may dala akong mas mahalaga at walang katulad na kayamanan. Songjin. Ang iyong gintong kanang kamay, bukod sa paggawa niyan. Ano pa ang kaya nitong gawin? Hahaha. Sa tingin ko, ang bilis mo. Ang walang katulad. Ha ha ha. Ilagay mo na ang iyong maruming kanang kamay. Nakakasira ng aming paningin. Dahil ito ay pagtitipon ng mga mahalagang bagay, narito ako para magsiyasat. Kung wala ito, hindi talaga maaaring magpatuloy. Diyos ko, ito pala ang inapo ni Xiangyu, ang Diyos ng digmaan. Ang unang kayamanan sa pagtitipon ng mga mahalagang bagay. Diyos ng digmaan Xiangnan. Tama, ang batang bayani na ito ay ang aking nakilala 20 taon na ang nakalilipas. Na may isa sa 10,000. Lahi ng Diyos ng digmaan Xiangyu. Sa buong buhay ni Xiangyu, wala siyang sariling tunay na lahi. Ang napakataas na lahing ito, kahit na mahina ang dugo, ay isang pambihirang talino pa rin. Kung hindi ako nagkakamali. Ang bayad sa paglabas ng batang ito ay tiyak na isang astronomikong numero. Hindi bababa sa 9 na digit. Diyos ng digmaan Xiangyu, sa pagkakataong ito, handa na akong mamatay ng walang pagsisisi. Hanggang ngayon, iniisip ko si Xiangyu, ayaw tumawid sa Jiangdu, TSK. Ikaw, paano ka nagkakaroon ng mukhang nakatayo dito? Karapat dapat kabia? Ang tiyangan na ito na nakakahalaga ng 1,000,000 ay binigyan ka na ng liwanag sa iyong mga mata. Ang iyong buhay ay ganap na. Hindi ka api aalis. 100,000,000 lang naman. Batang kaibigan, ang iyong salita ay napakalaki. Ano pa ang maaring ihambing sa Diyos ng digmaan Xiangyu? Na mas mahalaga pa? Siyempre meron. HMPH, bala naman. Lalaki, tumahimik ka na, hindi ito lugar para magyabang. Umalis ka na. Sino ang nagsabing nagmamalaki ako? Ano ba ang Xiangnan? Hala. Ay. Batang lalaki, ano ang ginagawa mo? Hinawakan mo ang puwit ni Xiangnan. Ikaw na lalaki, ito ay angkan ng sinaunang Diyos ng digmaan. Ayaw mong mabuhay, huwag mo kaming idamay. Ikaw ay talagang walang takot, nagwawalang bahala. Naku, hinawakan na, ano naman?
ikaw ang unang taong buhay na humawak sa aking puwit. Tanong ko sa iyo, bayani, saan ka nagmula? Ako? Wala akong anuman, isa lang akong delivery rider. Delivery rider, mayroon ka pa bang huling salita? Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-iwan ng huling salita, sandali lang. Kapag inilabas ko ang kayamanang ito, mapapaluhod ka at tatawag sa akin ng lolo. Songjin, ikaf na lalaki. Ay tiyak na baliw na. Pinapaluhod mo si Qiangnan at tinawag mong lolo. Baliw, talagang baliw. Ikaw na lalaki, talagang nakakahiya. Dapat ka nang lumuhod sa Diyos ng digmaan at humingi ng tawad. Sino ang luluhod, malalaman mo mamaya. Anong malas na bagay ito? Ito ay isang pagtitipon ng pagtatasa ng kayamanan. Hindi basurahan. Sa tingin ko, siya ay talagang baliw. Sama-sama tayo. Palayasin siya. Lumabas ka. Sa tingin ko, walang espesyal sa salamin na ito. Itingnan ko kung ano talaga ito. Na kayang magpayuko sa isang dakilang lahi ng Diyos ng digmaan. Qiangnan, tulungan mo kaming turuan. Ang walang kwentang ito na walang alam. Oo, ikaf ay inapo ni Xiangyu. Parang langgam lang na madaling puksain. Zeno ka? Aunti ang aking mga anak at kamag-anak, pang wala akong inapo. Ang ika-negatibo 71 na henerasyon ng pamilya Qiang, nagpapakumbaba sa ninuno. Walang kwentang inapo, sayang ang kadakilaan ni Qiangyu. Ikaw ay pang bagay lang na pinagmamasdan. Nagkamali si Qiangnan, humihingi ng tawad sa ninuno. Nagkamali si Qiangnan, humihingi ng tawad sa ninuno. Umalis ka na rito at maging mabuting tao. Sinusunod ang payo ng ninuno, paalam sa ninuno. Alis na ako. Ano pa ang sasabihin niyong dalawa? Mangmang ka, anong engkanto ang ginamit mo? Na napayuko ang inapo ng Diyos ng digmaan sa iyo. Tinawag kang ninuno, dapat kang mamatay. Songjin, ano ang ipinagmamalaki mo? Pagdating ng kuya ko, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Anong klase ba ang kuya mo? Ako ang kanyang kuya. Naku kuya, dumating ka na. Ikaw S.I. Songjin? Ako si Songjin. Ano ang nangyayari? Songjin, sasabihin ko sa iyo, wala ka ng pag-asa ngayon. Alam Montag ba kung sino si Kuya Zhao? Tingnan mo ang iyong kahabag-habag na itsura. Kahiya-hiya para kay Kuya Zhao na harapin ka. Anong identidad? Sasabihin ko sa iyo, kilala mo ba ang dakilang pamilya Gu? Dapat ko bang malaman? Hindi mo kilala ang pamilya Gu? Madali lang para sa kuya ko na patayin ka. Parang langgam lang, ito ba ang pamilya Gu na pinakamakapangyarihan sa 5 pamilya ng koleksyon sa Lunggu? Oo, tama. Ang pamilya Gu ang pinakamataas sa larangan ng mga sinaunang bagay sa Lunggu. At ako si Zhao Baosheng, ang tunay na estudyante ng pamilya Gu. Tunay na bayani ang kabataan. Sa murang edad, nakuha ang pabor ng pamilya Gu. Songjin, ngayon ay hahapin kita. Tingnan natin kung ano ang iyong kakayahan. Sige, gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ng estudyante ng pamilya Gyu. Ang laki ng iyong bunganga. Dalhin mo ang mga bagay dito sa itaas. Kung mga kandilingan lang ang sasabihin mo, huwag na. Anong kayang gawin mo? Ipakita mo na lahat para makita ko. Sino ka talaga? Diyos na si Elang, ang estatwang ito ni Elang, gawa sa buong piraso ng puting jade. Na inukit, may gintong patina sa ibabaw, napakagaling ng pagkakagawa. Parang buhay, 1 sa 1,000,000. Kung ako'y hindi nagkakamali, ang estatwang ito ay napakamahal. Hindi bababa sa 30 milyon. Tama ka. Ang puting jade ay yaman ng Dragon Country. Kahit kasing laki lang ng kuko, libo-libo na ang halaga. Kaya't isipin mo kung gaano ito kamahal. Ang ganda ng pagkakaukit, tiyak gawa ito ng dalubhasa. Napakamahal.
Ang estatwang ito ni Erlang, tinaguri ang pinakamagandang ukit sa Dragon Country. Pinakamagandang ukit sa Dragon Country. Para sa akin, ordinaryo lang. Puro pangalan lang, walang laman. Puro pangalan lang. Songjin, sasabihin ko sa iyo, ang estatwang ito ni Erlang, bukod sa ganda ng pagkakaukit at kahulugan nito, ay isa ng kayamanan. Isang probinsyanong walang alam. Alam mo ba kung ano ang puting jedi? Nakita mo tak na via? Ang estatwang ito ni Erlang, mas mahal pa. Ay isa sa buhay mo. Talaga? Kayo'y mga palakas sa balon? Paano kung sabihin kong may mas mahal pa akong bagay? Kaysa sa estatwa ni Erlang. Kalokohan, nakakatawa talaga. Isang ordinaryong delivery rider lang, anong kayang ipakita mo? Na napakamahal? Ong delivery mo? Ha ha ha. Ngayon ko lang naintindihan ang salitang mataas ang tingin sa sarili. Tigilan mo tak ang kagulitan, Songjin. Kung may ipapakita ka, ipakita mo na. Kung wala, umalis ka na. Walang daladala, nagpapanggap ka pa. Baka naman is apul sa montak. May lalabas na estatwa? Sige, ipapakita ko na ang aking kayamanan. Anong gagawin mo? Loko ka. Binasag mo ang estatwa ni Erlang. Ito ay kayamanang nagkakahalaga ng 30 milyon. Kahit 10 buhay mo ay hindi sapat para bayaran ito. Binasag mo ang aking kayamanan. Songjin, ngayong araw na ito, hindi ka alis ng buhay sa bulwagang ito. Hoy, bakit kayo nagmamadali? Kapag may naipakita ako, mas mahal pa, babayaran ko naman. Ito, ang tunay na kayamanan. Ang mahalaga ay ang puting jedi, hindi ang heavenly eye na nasa loob. May isang salawikain na tinatawag na ano ba yon? Isda ang mata, haluan ng perlas, itong heavenly eye. Ito yung tinatagong mata ng isda sa mga kayamanan, tinatawag ding fish eye stone. Walang halaga yan, malapit ka nang mamatay. Nangahas ka pang magdala ng isang basag na bato para lokohin kami? Tigilan mo tak, yang kakabulahan. Ngayon din, kukunin ko ang walang kwentang buhay mo bilang bayad. Ang sinaunang banal na bato ay kayang maglabas ng 5 kulay na liwanag, hindi matatantyang halaga. Songjin, iniisip mo ba kaming lahat dito? I am ga changa. Yung maliit na basag na bato sa kamay mo, 3 milyon ang halaga niyan? Sek, 3 piso lang siguro. Ay, pasensya na. Nagkamali ako kanina. Ngayon, tingnan niyong mabuti. Sa ilalim ng matinding liwanag, lumalabas ang tunay na anyo. Ito. Baka ito na ang maalamat na Nuwa Stone? Nuwa Stone? Ano ang Nuwa Stone? Kayong dalawa, hindi niyo alam ay normal lang. Ang Nuwa Stone ay hindi gawang tao na sining o antigo. Ito ay isang pambihirang bato, nag-isa sa buong mundo. Nak-iza? Ang Nuwa Stone ay ginamit ni Nuwa nang itayo niya ang langit. Parang jedi pero hindi. Parang bato pero hindi, isang pambihirang bato. May isa siyang hindi nagamit ng itayo ang langit, na ipasa hanggang ngayon. Kaya ito ang tanging nag-isa, tunay, at walang katulad na heavenly pearl sa mundo. Imposible, too. Isang ordinaryong delivery rider lang siya. Paano siya makakapaglabas ng ganitong napakamahal na kayamanan? Maliwanag na fish eye stone lang ito. Ni hindi mo madistinguish ang fish eye sa heavenly pearl. Mukhang bulag ka talaga, mababa ang tingin mo sa kapwa. Zino ka ba para dudahin ako? Diretso kong sasabihin sa'yo, dito sa lugar na to, kung ano ang sabihin ko, yun ang mangyayari. HMP. Kahit totoong heavenly pearl yan, kung sabihin kong te yan. Heavenly pearl pa? 2. Ngayon din, magpapapatay ako sa'yo. Hindi ko talaga inakala na ang kilalang kilala.
na direktang estudyante ng Gu family ay isang bully na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Kung ganon, anong mukha pa ang maiharap ng Gu family? Para umupo sa pinakamataas na posisyon sa koleksyon. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ay treasure appraisal banquet. Ano ba? Violence ang solusyon ninyo. Ang layunin ng appraisal banquet ay magtutunan at friendly exchange. Ginaganyan ninyo siya. Lalabag na kayo sa rules, gusto niyo pang manakit. Naku, mali ang napuntahan mong sekte. Dapat sa kabilang hall ka pumunta. Yung teen romance drama. Hindi dito sa Treasure Appraisal Hall. Ha ha ha. Ang ganda-ganda Montag naman pala. Pero nakakagulat na tinutulungan mo si Songjin. Ay, kabit ka niya? No. Gago ka. Ikaw ang kabit niya. Wala akong pinapanigan ang pinoprotektahan ko. Ay ang kaayusan ng lugar na ito. At, sa tingin ko, si Ginoong Song ay isang henyo sa koleksyon. Pero ginaganito ninyo siya. Nin, salamat sa kabutihan mo. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag kang makialam. Walang hiya ka. Oy Songjin. Akala ko ba ako ang may kasalanan? Ikaw pala ang may kabit. Tapos ako pa ang sinisiraan mong nagloloko. Ay naku, talagang magkatulad kayong dalawa. Tingnan mo ang itsura ng babaeng ito. Halatang halata ang pagiging landi. Ang gulo-gulo mo. Oy, sexy. Ang ganda-ganda mo, bakit ka sumama sa isang ordinaryong delivery boy? Parang bulaklak na napunta sa basura. Sumama ka na lang sa akin. Promise, hindi kita pagsisisihan. Ha ha ha. Ikaw, bastos. Ang pagdating ko sa party na ito, ay patunay na hindi ako basta-basta. May kakayahan ako. Ito ay Treasure Appraisal Event. Ang mas magandang treasure. Ang mas mataas ang tingin sa iyo. Kung ayaw mong hamakin, ipakita mo ang kakayahan mo. CJ, dalhin ang aking koleksyon. May nakakakilala ba sa ancient sword na ito? Kitang-kita ang edad at simpleng disenyo nito. Magandang sword ito. Pero, ang sword na ito ay hindi ko malaman ang pinagmulan. Base sa mga pattern at estilo, hula ko. Ang ancient sword na ito ay mula pa sa Three Kingdoms period. O baka mas maga pa, Warring States period. Bukod sa blade nito, ang handle at sheath ay gawa sa rare iron. Kaya pala walang kalawang sa event na ito. Nabihani ako. Sa mga taon ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming treasures sa isang araw. Ang galing mo talaga, miss. Oy lolo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga ito? At bakit kayo nagugulat? Ito ay Ang sword ni Emperor Qin, ang Zulu. tama ka. Ang sword na ito. Ito ang espada ni Matandang Haring Qin na walang talo sa labanan. Ipinasa ni Matandang Haring Qin kay Batang Haring Qin na naging unang emperador. Ito ang espada ng unang emperador, isang tunay na kayamanan ng hari. Tama ka diyan. Ang bagay na ito ay talagang nakakagulat. Ano, may karapatan na ba akong magsalita sa pagtitipon na ito? Dahil sa aking espadang ito, may karapatan na ba akong magsalita sa pagtitipon ng mga kayamanan? Ang gawa at materyales ng espadang ito ay bihira sa mundo, at dahil sa katandaan nito, at sa hindi pangkaraniwang pinagmulan nito, mas mataas ito ng daang bises kaysa sa rebulto ni Elang Shen. Kahit kumpara sa bato ni Nua, hindi ito papahuli. Ang halaga ng espadang ito ay hindi matatantiya, ngunit ang aking paunang taya ay ito. Paano posible na may ganitong kayamanan ang isang babae? Bakit may ganitong kayamanan ang isang babae? Ang espadang ito ay dapat nasa. Dapat ito ay nasa aking kamay. Zino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay nanalo ako. Pwede mo na bang akong pakinggan ng mahinahon? Ulitin ko, ang layunin ng pagtitipon ng mga kayamanan ay ang magturo at mag-usap ng maayos. Nakikita kong maganda ka at matalino. At mayaman ka rin. Ngunit palagi mong pinoprotektahan ang taong ito. Mukhang may relasyon kayo ng taong ito. Sinabi ko na, hindi pinapayagan ang pisikal na away sa pagtitipon ng mga kayamanan. Songjin, duwag ka. Nagtatago ka lang sa likod ng babae. Hindi ka tunay na lalaki.
Dapat noon pa kita ginawang yunuko. Salamat sa iyong tapang, ngunit tama na. Ako, Hey. Kayong tatlo ay palaging umaatake at humahamak sa akin. Ito ay personal na away natin. Kung ano ang itinapon mo, yun ang babalik sa'yo. Patunayan ko sa inyo na mali kayo, ngunit hindi tama na inosenteng babae ang inyong pinaratangan. Sinisira ninyo ang kanyang pangalan, napakasama nyo. Hindi ko kayo palalampasin. Songjin, ano ba ang nangyayari sa iyo? Mula nang bumangon ka sa libingan. Naging baliw ka na, at ngayon ay nagpapakita ka pa ng kapalaluan. Patunayan mo sa amin? Ha? Nakakatawa ka. Songjin, nakalimutan mo na ba kung paano mo ako sinilbihan? Ni hindi ka karapat dapat na dilaan ang aking mga daliri sa paa. Ngayon ka pa nagpakita ng tapang, nagiging bayani? Tingnan mo muna kung karapat dapat ka. Hay, ako'y magsasabi ng totoo. Ikaw ang unang sumira ng rebulto ni Erlang Shen. Mapatahanan ang galit ng mga tao. Hindi ba dapat? Maglabas ka ng isang kayamanan na magpapahanga sa lahat? Sige, bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Ang Zulu na ito ay talagang napakahalaga, ngunit para sa akin. Hindi ito sapat para maging pinakamahusay sa handog na ito. Ano? ngunit sa handog na ito, wala nang ibang ipapakitang kayamanan. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa aking Zulu? Ipapakita ko ito sa iyo at ibibigay sa iyo. Bilang pagpapahayag ng aking pasasalamat sa iyo. Kanina lang, naramdaman ko na sobrang hindi makatarungan ang mga ito. Pero ang ginawa mo kanina, ang galing talaga. Walang hiya ka. Kahit manligaw, dapat alam mo ang lugar. Mukhang wala ka talagang. Magagawa na. Ano ang pangalan mo, Binibini? Tawagin mo na lang akong Xiaoting. Xiaoting, maaari mo bang ipahiram sa akin? Ang Zulu. Pwede, pero ano ang gagawin mo sa aking Zulu? Ano ang koneksyon ng Zulu? Sa kayamanan na ibibigay mo? Malalaman mo rin, tiwala ka sa akin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Ikaf. Ano ang ginagawa mo? Nasira mo ang aking Zulu. Ito ay sinaunang espada na Zulu, at sinira mo ito. Talagang karapat dapat kang mamatay. Songjin, natiwala ako sa iyo kaya ibigay ko. Ang Zulu sa iyo, pero hindi ko inakala na gagawin mo. Ang ganitong bagay. Hoy Xiaoting, huwag kang magalit. Yu, Songjin, pati gamit ng babae ni nanakaw mo. Ang babaw mo talaga. Mukhang wala ka talagang magagawa, kaya lumuhod ka na lang at humingi ng tawad, alalay. Akala ko talagang may kakayahan ka, pero ngayon, hindi pala. Akala mo ba na pag nasira mo ang sinaunang espada na Zulu, ang kayamanan mo ay magiging pinakamahusay? Yu, sabihin ko sa iyo, huwag kang umasa. Maliwanag ang mata ng mga tao. Dapat mong bigyan ako ng paliwanag tungkol dito. Bigyan ng paliwanag. Tama ba, mga kasama? Bigyan ng paliwanag. Xiaoting, sinabi ko na. Ibibigay ko ang mas magandang regalo bilang pagkilala sa ating pagtatagpo. Maganda ang Zulu na ito, ngunit ang antigong ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Songjin, huwag kang magpanggap. Ang mas mahalaga kaysa sa Zulu, hindi basta-basta makukuha. Kayang ilabas agad. Sige, yung Zulu na iyon, ituring ko na lang. Bayad sa pagkakamali ng pagtitiwala. Xiaoting, paniwalaan mo ako. Ang pangako ko, Songjin, ay talagang tutuparin. Songjin, pareho KPA rin. Masyadong mapagmalaki, hirap ka naman. Putol nanga yang espada Montag. Hindi mo na yan maayos, kahit anong gawin mo. Ay naku, yung iba kasi, gustong manligaw. Di naman tinitimbang ang sarili. Gayon, ayan. Nakakahiya talaga, hahaha. Songjin, mas mabuti pa. Huwag mong ipilit ang hindi mo kaya. Yung nangyaring gayon. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Dapat kang lumuhod sa harap ng lahat. At humingi ng tawad. Pwede ang tawad, pero yung pagluhod. Huwag na. I-upgrade na yung Universal Card Drawer bilang treasure.
Ang espiritu ng espada ay puro at matalim, na kung saan ay medyo natitira sa espada. Ito ay Kitsian Sword. Maganda nga, pero kumpara sa Zulu. Masasabi lang na pangalawa, ito na ba ang trump card mo? Talagang walang kakayahan. Isang Kitsian Sword lang. Hayop ka, wala kang magagawa. Kumikislap ang lamin. Matulis ang talim, ito ay Dragon Slayer Saber. Pero ang Dragon Slayer Saber at Kishan Sword ay ordinaryong antigo lang. Hindi katulad ng Zulu na isang napakabihirang bagay. Kahit dalawang espada pa yan, yung nauna ay Zulu. Kahit pagsamahin mo pa, hindi pa rin sapat. Songjin, yung trick mo. Hanggang diyan na lang, no? Hahaha, ang resulta. Nagpapatunay lang na tanga ka, TSK. E di sabihin mo, paano mo ngayon? Babayaran ang pinsala sa Zulu Sword. Kahit lumuhod ka humingi ng tawad ngayon, wala nang saysay. Sayang ang lahat, walang vision. Walang kwentang ta, Songjin. Ito ba, yung sinasabi mong champion ng Treasure Appraisal Banket? Hahaha, nakakatawa talaga. Kahit hubarin mo ang brief emon gayon. Hindi mo mababayaran ang pinsala. Mas mabuti pa, lumuhod ka sa akin. Tumahol ka ng 2 bises, papatawarin kita. Ano? Aha. Hindi pa tapos ang lahat, bakit kayo nagmamadali? Songjin, dalawang espada ang dalamontag. Hindi pa rin katumbas ng isang espada ng babae. May sasabihin ka PABA? Mukhang hindi siya marunong maglaro. Nasira pa niya ang mahalagang bagay ng iba. Nasira niya talaga. Okay, hindi ko na gustong pag-usapan pa ang tungkol sa Zulu. Songjin, hindi mo na kailangang magpanggap pa. Hindi ako papayag kahit hindi siya magreklamo. Ngayon dapat kang humingi ng tawad sa akin. Tama ba? Tama. Humihingi ako ng tawad. Ang All Things Card Drawer ay nakapokus sa Zulu. Kaya tiyak na mag-upgrade ito sa mas mahalaga kaysa sa Zulu. Pero ang 2 espada na lumabas ay ordinaryo lang. Baka may problema sa All Things Card Drawer. Bakit nakuha ang card na ito na walang halaga? Songjin, hanggang dito na lang, hindi ko na ito pag-usapan. Huwag kang masyadong mag-alala. Nag-isip siya kung anong dahilan ang gagamitin niya. Para maibalik ang kanyang dignidad, nakakahiya, gusto niya lang dumami ang mga bagay. Nakakahiya talaga. Songjin, akala montag ba? Kapag nagdala ka ng 2 espada, magiging dalubhasa ka na? Akala mo ikaw na ang pinakamagaling? Sobra ka na sa panonood ng mga short drama. Ang kute mo talaga, kahit mahirap at pangit, ang dami mo pang drama. Ang dami mong eksena. Tingnan natin kung anong dahilan ang maisip mo. Kahit anong sabihin mo, hindi magiging mahalaga ang 2 basura mong ito. Hindi mo ito magagawang kayamanan ngayon. Kung hindi kita papanoorin na gumapang palabas ng bulwagan, babaliin ko ang apelido kong Zhao. Ang 2 espadang ito. Bakit nasa isang card? Baka may sikreto ang 2 espadang ito, o... naiintindihan ko na. Mga kasama, huwag muna kayong magmadali, nagpapakilala lang ako kanina. Kung sino ang tunay na katawa-tawa, ngayon malalaman na. Hahaha, akala ko ba may malaking kakayahan ka? Ang kulit mo talaga, hanggang dito lang ang maisip mo? Talaga? Isang sira-sirang libro, magkano lang ang halaga nito? Ano? Itinuring mo bang kayamanan ang sirasirang librong ito? Ibig mong sabihin mas mahalaga pa ito kaysa sa Zulu. Ang luma na ng libro na ito. Kahit gawin kong pambalot ng tae ayaw ko, sayo na lang yan. Mga kasama, huwag kayong masyadong masaya. Sigurado kayong hindi nyo ito titingnan kung ano talaga ito. Ano PABA? Pambalo Montag NGT, Ipapakita mo ba sa amin kung paano tumay sa kalsada? Hahaha. Ang Yongle Encyclopedia, pinangunahan ni Emperor Zudi ng Ming Dynasty.
Pinamunuan ni Zijin, ang pinakamatalinong tao noong Ming Dynasty. Pinagsama-sama ang mga talino ng buong mundo. Itinuturing na pinakamagandang libro sa buong mundo. Yongle Dadian. Ngunit ang Yongle Dadian noong panahon ng Ming at Qing ay nawala na at ito ay isang bahagi lamang ito. Hindi ito ang mga natitirang kopya ang nasa akin. Ay ang tunay at kumpletong Yongle Dadian. Ito talaga ang orihinal na Yongle Dadian. Iyan ay tunay na kayamanan ng bansa. Ang Yongle Dadian na ito ang tunay na pangunahing koleksyon ng handaan na ito. Ang karapat-dapat na unang koleksyon. Si Outing, salamat sa'yo. Ito ang ipinangako ko sa'yo. Ibigay mo ito sa akin. Siyempre, Hindi ito dapat. Gaano ba kahalaga ang Yongle Dadian na ito? Mas mahalaga pa kaysa sa aking Zulu, hindi ko ito matatanggap. hoy, tanggapin mo na para sa'yo ito. Ito. Dapat akong humingi ng tawad sa iyo, hindi ako naniniwala sa iyo. At kahit nagduda pa ako sa iyo. Paumanhin sa kuya, Walang problema. Boss Lee. Ang Yongle Dadian na ito ay napakahalaga, kunin mo muna ito para sa akin. Hoy ito, hindi maganda ito. Isang delivery rider, paano makakapaglabas na napakaraming kayamanan? Hindi ako naniniwala, ito ay panlilin lang lamang. Ang mga ito ay pike, tama. Kahapon ay isa ka lamang delivery rider, ngayon biglang. Naging antique tycoon, imposible ito, imposible, ika. Binayaan ka ba niya, para dito ka magsinungaling? Mapahiya kami, at siya ang magpasikat. Matanda, magkano ba ang binayad sa iyo ni Songjin? Para upahan ka, bibigyan ka namin ng doble. Ngayon ay sa harap ng lahat. Pupunitin ka o ang peking muka ni Songjin. Mga kasama, huwag kayong magalit. 20 taon na akong nagtatrabaho sa Antiques. Paano ako magsisinungaling? Pa sa isang batang ito, sisirain ko ba ang aking reputasyon? At kahit na niya ako mabayaran. Aya niya bang bayaran si Chiangnan? Siya ang inapo ni Chiangyu, isinusumpa ko. Ang bawat salita ko ay totoo. Mga kasinungalingan ito at sinasabi pa ninyong patas na laban. Tanggapin ang pagkatalo sa tingin ko ay. Sinisiraan ninyo si Song Kuya, kitang-kita ang masamang hangarin. Iyan ang malinis ay malinis, huwag nang pansinin. Si Outing tayo na. Gusto mong umalis? Walang chance. May iba pa ba kayong sasabihin kung wala naman? Hindi na ako sasama, marami akong mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Nakita Montag PA? Ano ba? Alam mo ba kung saan ito? Buluwagang swerte, tagumpay, kayamanan, at karangalan. Ito ang sikat na bulwagang salamin. Isa itong sinaunang puk na walang katumbas na halaga. Nagkagulo ka dito, tapos alis ka lang? Walang ganon. Ano ba ang gusto ninyo? Gusto kong bayaran mo ang pinsala, Songjin. Ang bulwagang salamin na ginulo mo. Ang lugar na ito ay bahagi ng aming pamilyang Zhao. Dahil sa kaguluhan mo, nawalan ako ng hindi bababa sa 100 milyon. At ang mga dingding na ito, kapag nasira, hindi na maayos. Kung hindi mo kayang bayaran, iwan mo rito ang iyong buhay at mga kayamanan. Songjin, pagkatapos mong guluhin ang bulwagang salamin, alis ka lang. Para kaming hangin. Kuya, diretsuhin na natin. Balihin natin ang kanyang mga binti para hindi na siya magmalaki. Gagawin kong patayo siyang pumasok at patiwarik na lalabas. Grabe na kayo, kayang-kaya ninyong baliktarin ang katotohanan. Kitang-kita ang mga bakas ng pag-aayos sa bulwagang salamin. Hindi ito sinaunang pook, nagsisinungaling kayo. Kung gusto ninyong sisihin, laging may dahilan. Tigilan ang kakulitan, ngayon pa lang, hindi ka na makakalabas. Songjin, nakita NG lahat. Nananakit ka at nanira dito, huwag mong sabihing pinag-initan ka namin. Maraming mata ang nakakita, hindi mo ito may tatanggi. Ang nasira ay dapat bayaran, natural lang yun. Kahit magdala ka pa ng maraming kayamanan ngayon. Nakita ng lahat na ikaw ang sumira sa bulwagang salamin. Nakita namin lahat. Ikaw ang sumira sa bulwagang salamin, kaya dapat kang magbayad. Nakita mo ba, maganda? Sumusunod ka sa kanya. Malapit ka nang mapahamak dahil sa kanya. Patuloy mo pa bang ipagtatanggol ang walang kwentang ito? Kayong mga walang hiya, paulit-ulit kayong naninira. Gusto ninyong patayin si Kuya Song. Itinuring ninyo siyang mahina, gustong-gusto ninyong apakan. Pero hindi ninyo inasahan na napakagaling pala ni Kuya Song. Kaya nabigo ang masamang plano ninyo at nagalit kayo. Gusto ninyong bayaran ni Kuya Song, kayong mga walang hiya.
May daan patungong langit ayaw mong tahaking. Sa impyerno ka pumupunta. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. At patuloy mong pinoprotektahan ang walang kwentang ito. Huwag mong sisihin ako. Kung hindi ako magiging magalang, mga tauhan. Hulihin ninyo ang dalawang ito at baliin ang kanilang mga binti. Si Outing, huwag kang mag-alala. Ano? Gusto ninyong saktan ako? Kayo ay nang-aapi ng maramihan. Oo, maramihan ka. At ikaw ang inaapi namin. Ang lakas mo magsalita. Haha. Anong gusto mong gawin? Baka naman kaya niyong tumawag ng tulong? Mga duwag kayo, walang silbi. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Bitawan Montag. Sabi ka o bitawan Montag. Kuya, sinaktan niya ako. Talagang walang hiya kayo. Kung gusto mong makipagsagupaan, lalaki ka. Sasamahan kita hanggang dulo. Songjin, lalaki ka pa naman sa panahon ngayon. Gusto mo pa rin magpakabayani? Tama. Dapat kang manatiling duwag. Magtago ka na lang sa likod ng babae. Tama kayo sa tingin ko rin. Hindi ito ang tamang solusyon. Tako ka na, no? Duguang-dugo na ang tuhod mo. Baka mahikapias at ako. Songjin, sa ganitong sitwasyon. Isa lang. Sige. Kung ayaw mong maging duwag, tutulungan kita mamaya. Huwag kang luluhod at iyak para humingi ng tawad. Zukot. Sandali. Sa huling sandali ka pa magsasalita? Huli na. Huwag kang feeling. Sasabihin ko lang sa'yo ang venue na ito. Babayaran ko. Ha ha ha. Ano? Narinig ko ba ng tama? Sabi niya babayaran niya ang venue. Siya, isang delivery rider. Babayaran ang venue na ito? Ang yabang mo. Gusto kong makita kung paano mo babayaran. Magde-deliver ka ba habang buhay para sa pamilya Zhao? O magiging alipin ka ba namin? Ha ha ha. Kung kaya kong bayaran, ano ang gagawin nyo? Kung kaya mong bayaran ang venue na ito, kaya kong magbigay ng isang Forbidden City. Songjin, may hangganan ang pagyayabang mo. Walang-wala ka. Anong ibabayad mo? Tama na, Songjin. Anong kaya mong gawin? Ipakita mo na lahat. Tingnan natin kung kaya mong gumawa ng milagro. Kung maaari mong bayaran ang aking kapatid na lalaki ng isang klase templo, pupugutan ko ang ulo ko at ipapalo sa iyo. Wala akong interes sa ulo mong makunat. Mas mabuti. Huwag mong sasabihin sigurado ka, baka. Ikaw ang mapahiya sa huli. Brother Song, talaga bang nais mong magbayad para sa isang glazed templo? Hindi, bibigyan ko siya ng isang bagay. 10,000 beses ang kayamanang. Gamitin natin ito para makita ninyo ang tunay na ganda. Ano ba ito? Ano itong lugar na ito? Paano tayo napunta dito? Si Songjin ang nagsabi na magbabayad siya sa Liuli Palace. Pero bigla na lang tayong lahat napunta sa lugar na ito. Tayo ba ay sabay-sabay na nag-time travel? Ito ay isang himala. Zino ka talaga? Paano mo nagawa ang alamat na? Mirage? Boss Lee, ano ang mirage? Ang mirage ay tumutukoy sa isang peking palasyo. Matapos itong, may tayo, nawala ito. Walang sinuman sa buong mundo ang nakakaalam kung saan ito talaga naroroon. Kalaunan, ito ay naging isang pangarap na palasyo at naging simbolo ng isang lugar na hindi kayang maating. Paano? Siya ay isang ordinaryong tao lang. Paano siya magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Sa isang snap ng kanyang mga daliri. Ay makakalikha siya ng kahit anong gusto niya. Imposible. Talagang impossible ito. AME, tiyak na si Songjin ang gagong ito. Ang may pakana ng ilusyon na ito. Huwag kayong padala sa kanya. Anong ilusyon? Lahat dito sa Mirage ay totoong-totoo. Paano ito magiging fake? Ang ganda talaga. Bawat sulat at larawan dito ay napakahalaga. Kahit ang bawat haligi dito ay sinaunang artifact. Ito ay tunay na karapat-dapat na maging numero 1. Hindi ko pa nakikita ang ganito kagandang palasyo. Ito ay mas marami pa sa palasyo ng hari. Ay. Zino ka naman? Ang aming personal na usapan.
ay wala kang pakialam. Bakit ka nakikisali? Ano ang balak, Montag? Ikaw, alam ko. Ikaw ay isang walang hiya na magnanakaw. Magnanakaw? Paano ako magiging magnanakaw? Walang ebidensya. Huwag mo akong pagbintang ng ganyan. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Ang Zulu na dinala mo ay koleksyon ng Pamilya Gu. Ikaw na isang dayuhan. Paano mayroon ka ng gamit ng Pamilya Gu? Kaya, ikaw ay isang magnanakaw na nagnakaw ng kayamanan ng Pamilya Gu. Kalokohan. Hindi ako. Ang aking guro na si Wang Lian ay isang tunay na estudyante ng Pamilya Gu. Sinabi niya mismo sa akin na nakita niya sa Pamilya Gu ang zikat na Zulu SWAT. Paano nasa iyo ang gamit ng Pamilya Gu kung hindi ka magnanakaw? Ano ka? Anong tunay na estudyante ng Pamilya Gu? Para sa akin, ang iyong guro ay isa ring mapagpanggap na tao. Hindi ko. Kilala si Wang Lian lalo na. Kukunin ko siya bilang estudyante. Huwag kang matigas ang ulo. Malapit nang dumating ang aking guro. Pagdating ng aking guro, ikaw ay isang magnanakaw na walang kalinisan sa kamay at paa, ay dadalhin sa Pamilya Gu at hayaan ang Pamilya Gu ang magdesisyon sa iyo. AMEA, sasabihin ba na magnanakaw na siya ay magnanakaw? Ang masamang tao, ay amin ba na siya ay masamang tao? Ang mga walang hiya ay puro drama lang. Ay, at ang basura na ito, ang mga kasama niya, ay ano pa bang mabuting bagay? Tingnan ko sa iyo. Maganda ka. Ano pa ang silbi niyan? Hindi pa at isa ka lang. Magandang babae. Ha 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 ha. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng gamit ng Pamilya Gu? Guro, may tao na may lakas ng loob na magnakaw ng gamit ng Pamilya Gu. Ano? Ang Pamilya Gu ay anong uri ng pagkatao? May tao pa rin na magnakaw ng gamit ng Pamilya Gu. Ako ay estudyante ng eldest daughter ng Pamilya Gu at direktang estudyante ng Pamilya Gu. Ang sinumang magnakaw ng gamit ng Pamilya Gu, hindi ko siya pababayaan. Estudyante ni GNG, Gu, malaki ang pinagmulan niya. Hindi ko pa naririnig na may estudyante si GNG, Gu. Si GNG, Gu, napakabata pa. Paano siya magkakaroon ng estudyante? Hindi niyo alam. Kahit bata si GNG, Gu, siya rin ay isa sa ilalim ng isa at libo-libo sa itaas, ang tanging tagapagmana ng Pamilya Gu. Ang kanyang katayuan at posisyon, lahat kayo, ay hindi katumbas ng kahit isang daliri niya. Ha ha ha, Tito Wang. Ako ay kapatid ni Zhao Baosheng. Sa Haoliang, ay matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ngayon ko lang nakita, talagang maganda ang itsura mo. Ang ganda ng itsura mo, pwede mo ba akong tulungan na magsalita na maganda kay GNG, Gu? Kung makukuha ko ang pabor ni GNG, Gu, tiyak na angat ako. Ha ha ha. Ay, ako rin, Tito. Ako si Zhang Menji, sa hinaharap. Kung ano ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Ako rin ay matagal nang humahanga sa Pamilya Gu. Sana makuha ko ang pabor ng Pamilya Gu. Sana tulungan mo ako, Tito. Huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan kita. Ahahaha. Nakakatawa talaga, sinasabi mo na ikaw ay estudyante ni Ian Yu, ikaw na ba? Walang ebidensya. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka lang. Hahaha, ano ang hindi ko mapapatunayan? Dilat ang mga mata nyo. Tingnan nyo na mabuti. Ano ito? Ito ay shell ng sinaunang magikal na pagong, ang kayamanang ito. Paano nasa iyo ito? Ako ay estudyante ni GNG. Gu, bakit hindi dapat nasa akin ang kayamanan? Hindi ito dapat nasa akin, AMM. Pero ito ay malinaw na shell ng sinaunang Diyos pagong, napakadakila. Mahirap din itong kolektahin, kailangan ito ipreserba sa temperatura na -10 grado, malinaw na inilagay ko ito. Sa aking ice room sa bahay, paano ito napunta rito? Hoy, sabi ka itong babeng ito, tama na ba? Ang uncle ko, nagpakita na ng kayamanan para patunayan ang kanyang pagkatao. Ikaw pa rin ang nagpupumilit, sasabihin ko sa iyo. Ang uncle ko ay isang mahalagang tao sa Pamilya Gu. Kung sasaktan mo ang uncle ko, sasaktan mo ang Pamilya Gu. Iyon ay pagiging kaaway ng buong bansang Long, baliw na babae. Mangahas ka pang saktan ang Pamilya Gu, ngayong araw ay hindi mo na. Inaasam ang makauwi ng buhay. Ay, ito ay shell ng sinaunang Diyos Pagong. Paano ito magiging fake? Ito ay kayamanan ng Pamilya Gu, pinakamataas sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, tama na ba? Kayo ay patuloy na inaapi. Ang isang mahinang babae, may saysay ba ito? Ang
Ang tinatawag ninyong kayamanan ng pamilya Gu. Ay ito lang ba ang shell ng pagong? Talagang wala kang pili sa salita. Ang shell ng sinaunang pagong ay puting-puti. Makinis at malambot, kapag hinawakan ay parang humihinga, tunay na kababalaghan. Sa buong bansang Long, tanging ang pamilya Gu lang ang may kakayahang magpakita nito. Ang boss na Wang na ito ay tunay na direktang estudyante ng panganay na anak na babae ng pamilya Gu. Ang shell ng sinaunang pagong ay sumisimbolo ng kayamanan. Ngayong araw ay nakita ko ito. Ang pamilya Zhao ay tila pinagpala ng langit. Isang shell ng pagong lang pinagpala na ng langit sa tingin ko. Ang mga ninuno ng pamilya Zhao ay hindi nakakita ng mas maganda. Ano nga ba ang sinaunang kasabihan? Naalala ko. Sa mababaw na tubig, maraming pagong. Batugan, ano ang sinasabi mo? Sinong pagong ang tinutukoy mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko, isang shell ng pagong? Ang nagpapasaya sa'yo, sa tingin ko ikaw, ay isang katawa-tawang palakas sa balon. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan, mas mataas ang pagtalon, mas masakit ang pagbagsak. Walang kwenta ang mga walang basehang salita. Sa tingin ko ikaw ay isang palakang walang respeto sa kapwa. AMEA, etong palakang ito, ano ang may pagmamalaki mo sa uncle ko? At mga haskang tumalon-talon sa harap niya. Ew, nakakadiri talaga. Song Jin. Sasabihin ko sa iyo, sa harap ko na si Wang Lian, kung dragon ka man, dapat kang magpakumbaba, kung tigri ka man, dapat kang humiga ng mahinahon. Ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon, upang malaman mo na may mas magaling pa sa iyo, at may mas mataas pa sa langit. Dapat ako ang magsabi niyan, wala pa akong nasasabi. Ang yabang mo, hindi mo na alam kung saan ang hilaga. Sige, subukan natin. Kung sino ang mas magaling. Pero kung ako ang manalo, kailangan mong humingi ng tawad kay Xiaoting. Hanggang sa siya ay masiyahan. Kuya Song, kaya mo bang magpakita ng bagay na mas mahalaga pa sa ancient turtle shell? Huwag kang mag-alala, hindi ba't sinabi ko na? Ako. Sinasabi ko, ginagawa ko. Hinagis mo ang ancient turtle shell ko. Gusto mong mamatay? Xuanwu. Diyos ng 7 bituin sa hilaga, at kasama ng Diyos ng hilaga. Hindi hayop, Diyos ito. Ano? Ito ang Diyos ng hilaga, si Xuanwu. Mukha namang ordinaryong pagong lang ito. Hahaha, Song Jin, tama ba ang inisip Montag? Nagpakita ka ng maliit na pagong, ha? Hindi ito ordinaryong pagong, ito ay banal na pagong na Xuanwu. Hahaha. Song Jin, kung wala ka nang magawa, magpahinga ka na. Huwag ka nang magpanggap. Ano ang gagawin mo sa maliit na pagong na ito? Pahinga muna? Ay, yun palang banal na pagong mo. Ay isang maliit na pagong lang. Ay naku. Nakakabilib talaga. Hahaha. Hoy, ganito ba ang laro mo? Kung isusuot ko ang damit ng dragon, edi, ako na ang magiging emperador? Sayang ang oras ko sa paglalaro mo. Ilang buhay mo ang ipambabayad mo sa akin? HMP, bata, huwag kang umasa. Walang takas. Ngayon, ang buhay mo at ng babaeng ito ay akin na. Ganun pala. Night Pearl, paano? Sa loob ng pagong, may night pearl pala. Baka manalo na naman ang batang ito. Ang ganda ng kulay ng night pearl. At galing pa sa loob ng banal na pagong, napakahalaga. Walang katumbas ang halaga nito. Hala, bakit kalahati lang? Kung kalahati lang, sira ito. Mas mababa pa ang halaga kaysa sa art piece. Ako si Wang Lian, may kapalaran. Paano mo ako mapapantayan, bata? Tapusin na natin ang kalokohan na ito. Kalahating night pearl lang, tapos hamunin mo pa ang tiyuhin mo. Song Jin, talagang wala kang alam sa sarili mo.
Magkano ba ang halaga ng kalahating night pearl na ito sa Dragon Country? Baka hindi ka makabili ng banyo. Ay, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kalahating perlas ng gabi. Hindi, itong perlas ng gabi, tulad ng kanyang amo na yunuko. Ay zira. Ha ha ha. Bakit kalahati lang? Hindi pwede. Alam ko na. Tumahimik kayo. Hindi pa ako tapos mag-perform. Haha, oinuko ka. Anong kaya mong gawin? Ipakita mo na. Subukan natin. Gusto ko rin yan. Iyon ang kabilang kalahati ng perlas ng gabi. Pero 2 sira lang yan. Anong karapatan? Naikumpara sa sinaunang shell ng pagong? Tama. Kitang-kita naman na ang sinaunang shell ng pagong ay mas mahalaga. Sa totoo lang, ang ganitong mahalagang antigo ay kayang bilhin lang ng pamilya Gu. Sino pa ang makakabili? Ha ha ha. Mukhang gayon. Talagang matatalo si Songjin. Ang perlas ng gabi niya, maliit. At mahina ang liwanag. Walang halaga. Songjin, ubos na ang swerte mo. Ngayon, kahit magmakaawa ka, wala nang saysay. Haha. Oy. Ano pa ang masasabi mo? Talunan ka na. Ang 2 sira mong yan, walang kwenta kumpa sa shell ng pagong ko. Pero, hindi na importante. Lahat NG ito. Tapos na. Tama. Hoy, nakagalit mo ang maling tao. Emgata. Baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. Wala siyang karapatang manatili dito. Sino ang maglakas loob? May ako dito. Sino ang maglakas loob galawin si Kuyaso? Nagmamadali kayong paalisin ako, natatakot ba kayo? Sa ipapakita kong kayamanan. HMP, katava-tava. Sa buong buhay ko, Wang Lian. Hindi pa ako natakot kanino man. Hoy, gusto kong makita kung ano ang kayang ipakitang isang tulad mo. Sige, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Luan Tian. Naku, ang ganda ng liwanag. Hindi pa ako nakakita ng ganito kakinang. Perlas ng gabi. Ang ganda. Ito pa ba ay perlas ng gabi? Hindi ka panipaniwala. Ang liwanag, maliwanag ngunit malambing. At hindi masakit sa mata. Ito ang tunay na perlas ng gabi. Makita lang ang ganitong tanawin, handa na akong mamatay. Hindi lang ito perlas ng gabi. Ito ang tunay na perlas na inilagay sa bibig ni Empress Dowager Cixi nang siya'y ilibing. Sinasabing kapag nahati ito, ordinaryo lang. Walang kakaiba, nagsama-sama, nagliliwanag ng berde. Nagningning ang dilim na paang araw. Ay, itong perlas ng gabi. Bihira sa mundo. Sa aking pagtataya, hindi bababa sa 10 bilyon ang halaga. Paano ito possible? Anong klaseng perlas ng gabi na matandang ito? Paano ito naging ganito kamahal? Si Songjin. Kilalang kilala ko siya. Wala siyang kakayahang ganito. At ngayon, nagtagumpay siyang makakuha ng magandang bagay. Anong suwerte ang dumating kay Songjin ngayon? Lahat ng magagandang bagay ay umikot sa kanya. Wang Lian, ako ang nanalo. Natatandaan mo pa ba ang pangako mo kanina? Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng ito? Hindi mangyayari. Ikaw mismo ang nangako kung matatalo ka. Hihingi ka ng tawad sa dalagang ito hanggang sa ako ay masiyahan. Maaari ka nang magsimula ngayon. Sige na. Binabantaan mo ako? Hoy, sasabihin ko sa'yo. Hindi rin ako takot. Songjin, mukhang hindi mo pa rin naunawaan ang sitwasyon. Ang nasa harap mo ay ang tunay na estudyante ng dalagang Gu. Wala kang mata. Ikaw mismo ang sumalpok sa baril ngayon. Kahit na ang mga Diyos ay hindi ka na may liligtas. Ikaw ang unang nagsalita ng ganyan sa akin. Kung gusto mong marinig, maaari kong sabihin kahit kailan. Kahit ilang beses pa. Sa anumang paraan, ako ay tunay na estudyante ng dalagang Gu. Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng ito? Dapat tingnan muna kung karapat-dapat siya. Ang lakas ng loob mo. Ako ang magsasabi kung karapat-dapat ako at higit pa rito. Ang sinaunang shell na ito ay hindi sayo. Sa pagkakaalam ko, ang pamilyang Gu ay hindi kailanman nagpahiram ng sinaunang shell na ito. Paano ito napunta sayo?
Anong alam Montag? Ito ay ibinigay sa akin ng mismong dalagang Gu. Mula ngayon, ang pamilyang Gu ay akin na. Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali. Ang pamilyang Gu ay magiging sayo. Ang kapal ng mukha mo. Mukhang hindi mo talaga kilala ang dalagang Gu. Lahat ng ito ay ginagamit mo lang ang pangalan ng pamilyang Gu para manloko sa labas. Ang reputasyon ng pamilyang Gu ay nasisira dahil sa mga taong tulad mo. AMEA, lahat ng ito ay hula mo lang. Hehe, mayroon ka bang ebidensya? Maliit na babae. Anong klaseng pagkatao mayroon ka? Kung nagtatanong ka, sasabihin ko sa'yo. Ako ay taong hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Ang pinakamataas sa apat na pamilya, ang dalagang Gu. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Gu, si Kuksweting. Ano NG Klasen Biro yan? Balif KBA? Ako Rausi Miss Gu? Ehako Panga si Dong Gu. Huwag kang magpapanggap bilang Miss Gu. Babayaan mo yan sa pamilya Gu. Ay naku, nagbago na talaga ang panahon ngayon. Kahit isang ligaw na manok, paglagyan mo ng pakpak, akala mo agad Phoenix na. Napakalabong klaseng tao, nakakatawa talaga. Tignan Montag nga ang sarili Montag. Anong itsura Montag? Karapat dapat ka bang maging Miss Gu? Eto pa, may kasama kang ganitong lalaki. Hindi KBA nahihiya? Nakakadiri talaga, kahihiyan hanggang sa mga ninuno. Hindi talaga siya si Miss Gu. Kung siya talaga si Miss Gu, bakit siya kasama ni Songjin? Na ganitong lalaki? Hindi ba niya naamoy yung baho ng pulubing delivery boy na? Yan? Ha ha ha. Nagpapanggap ka pa bilang Miss Gu? Wala ka talagang hiya. Nagkakadelusyon ka na yata. Ganyan talaga kayo, mga taong makitid ang pag-iisip. Mga taong tulad ninyo, ang tanging kayang gawin ay manghula ng walang basehan. Natural lang na matalo kayo kay Kuya Song. Dahil sa pagkatao pa lang, talo na kayo. Wang Lian, ikaw pala ang magnanakaw. Kailan ko ba ibinigay sa'yo ang sinaunang turtle shell na to? Huwag kang magpanggap dito. Isa kang peke, nagpapanggap ka pang Miss Gu. Sasabihin ko sa'yo, nakausap ko na ang kasintahan ni Miss Gu, ang tunay na manugang ng pamilya Gu. Pagdating niya, ipapahiya ka namin sa harap ng lahat. Ngayong araw na ito, magiging katatawanan ka sa Treasure Appraisal Event. Gusto naming makita kung paano ka makikipag-away sa buong pamilya Gu. Si Outing, kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan. Hindi mo kailangan magpanggap bilang Miss Gu para protektahan ako. Ako ang target nila. Hindi ka nila gagambalain. Umalis ka na. Kuya Song, hindi kita niloloko. Ako talaga si Miss Gu. Okay lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ko yung pinapansin. Mga taong ito, sip-sip lang sa mayaman. Ngayong araw na ito, babawin ko ang lahat. Huwag kang magpa-impress dito, peka. Peke ka lang, kahit anong gawin Montag. Peke ka pa rin. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapanggap. Paano ko mapatunayan ko ang aking pagkakakilanlan? Kung kaya mo, bakit ngayon ka lang? Sasabihin ko sa'yo, ang master ko. Siya ang tunay na manugang ng pamilya Gu. Gusto mo pa rin maghintay dito ng nakakahiya? Hintayin mo siyang dumating, at ihahayag ka niya sa harap ng lahat, ha? Sa tingin ko, ang master mo ay isang taong nagpapanggap lang na malakas. Kailan ako nagpakasal sa iba? Paano siya magiging asawa ng pamilya Gu? Walang katotohanan ito. Tigilan mo ang kakulitan, kung may ebidensya ka. Ipakita Montag nga. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang ang dalagang Gu sa harap ng lahat. Sa tingin ka o. Kasapvat ka nitong Songjin. Paaagawin ang kayamanan ng pamilya Gu. Ikaw, isa kang babaeng may masamang balak. Ay naku. Ano ba, Yu, kahit sino na lang pala, ay pwedeng magpanggap bilang dalagang Gu? Yu, nakakazuka. Walang saysay ang pagtatalo. Ito ang patunay, ito ang simbolo ng aming pamilya Gu. Ano pa ang masasabi ninyo? Narinig ko na ang bawat tagapagmana ng pamilya Gu ay may suot na kampanilya na may ukit ng genealogy ng pamilya Gu at disenyo ng hayop. Ito'y ipinapasa sa bawat henerasyon. Ang kampanilyang ito ay tanging sa pamilya Gu lamang. Ang sayo ay pek. Tama. Kahit maganda ka, pero para magpanggap bilang dalagang Gu. Malayo PA. Ang dalawang ito, isang nagsasabing siya ang dalagang Gu, ang isa naman ay estudyante na magiging asawa ng pamilya Gu. Sa dalawang ito, na hindi magkakilala, tiyak na isa sa kanila ay nagsisinungaling. Hindi na kailangang hulaan, tiyak na itong babae ang nagsisinungaling. Binibini, maaari ko bang tingnan? Ito ay tunay na kampanilyang may disenyo ng hayop.
Ang ukit ng kalabaw dito ay paang buhay. Ito ang simbolo ng pamilya Gu. Ang disenyo ay sinauna at matibay. Ang tunog ay malinaw at mahiwaga. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Gu. Ito ang ginagamit ng pamilya Gu para kilalanin ang tunay na dugo ng pamilya. Mga Gino. Siya ang tunay na dalagang Gu. Paumanhin, binibining gu. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Kami bulag at walang muwang. Okay lang, hindi tayo nagkakilala dati. Normal lang na hindi tayo magkakilala. Ang dahilan kung bakit naloko ang mga tanga ay dahil hindi sila nag-iisip. Ang impostor na ito, nagdala ng peking bagay. At nalinlang kayong lahat. Ang dali ninyong maloko. Kailangan ng ebidensya sa pagsasalita. Anong ebidensya meron ka? Na nagpapatunay na ako ay impostor. Hinding-hindi ko sasabihin, yon kung wala akong patunay. Oh, kung meron ka, ipakita mo nga. Kung sinasabi mong totoo ang sa iyo, ano ito? Paano ito nangyari? Paano mo nakuha ang aming pamanang simbolo? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit may dalawang kampanilyang may disenyo ng hayop? Sino ba talaga ang tunay, at sino ang peke? Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Upang matiyak na ang interes ng pamilya Gu ay hindi mahati. Ang simbolo ng pamilya Gu ay maaari lamang maipasa. Sa tagapagmana ng pamilya Gu, kahit na mayroon akong mga kapatid, hindi nila makukuha ang simbolong ito. Kaya ang hawak mo ngayon, ang kampanilya na may disenyo ng hayop, ay tiyak na peke. Subukan nyo lang, at malalaman ninyo kung sino sa amin niwanglian ang nagsasabi ng totoo. Ang kampanilya ko ay regalo sa akin ng aking guro. Sinabi sa akin ng aking guro na ang babaeng Gu ay nagkanda pa sa kanya, at handa pang ang ibigay ang buong pamilya Gu sa kanya. At ang kampanilyang ito ay personal na ibinigay ng babaeng Gu sa aking guro bilang tanda ng pag-ibig. Hindi magsisinungaling ang aking guro, kaya ang kampanilya. Ang akin ang tunay, ang sa iyo ang peke. Ang simbolong ito ay patunay ng pagiging pinuno ng pamilya Gu. Kung gaano ito kahalaga, paano ito madaling? Hindi Ano ba alam mo? Pa sa aking guro, ang mga kaibigan ay paang kapatid, at ang mga babae ay paang damit lang. Ang isang kampanilya. Ano ba yun? Kapag pumasok na ang aking guro sa pamilya Gu at naging manugang, ang buong pamilya Gu ay magiging sa amin. Ha ha ha. Talagang isang palamuning lalaki. Walang hiya. Napakabastos. Napakalaking kapal ng mukha. Tingnan natin kung sino talaga ang manugang na ito. Nagkukunwaring aking nobyo at may masamang balak na agawin ang yaman ng pamilya Gu. Isang bastos na walang modo. Kung sinasabing isa lang ang kampanilya ng pamilya Gu, ilabas ninyo pareho at titingnan ko kung alin ang tunay. Sige, subukan natin para malaman ang totoo. HMP, subukan natin, wala akong takot. Ikaw na impostor, tingnan natin kung ano pa ang may susubo mo. Boss Lee, pakiusap. Ito. Boss Lee, ano ba ito? Ano ang nangyayari? Pasensya na, kayong dalawa. Ang tunay na kampanilya ng pamilya Gu, hindi ko pa ito nakikita. Bigla akong naging kulang sa kaalaman. Hindi ko talaga masabi. Kung hindi natin alam ang tunay na simbolo, hindi natin matitiyak ang pagkakakilanlan ni Miss Gu. Tama ka. Wala bang ibang paan? Matiyak kung siya talaga ang tunay na babaeng Gu? Kahit anong paan ang gamitin ninyo, ang aking simbolo, totoo talaga siya. AME, kahit anong panlilin lang ang gawin mo. Walang saysay, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo. Ang pek ay hindi magiging totoo. Yan din ang gusto kong sabihin. Kuya Song, may magandang ideya ka ba? Meron, pero Pero ano? kapag napatunayan peke ang iyong kampanya na may disenyo ng hayop, tumakbo ka na sa likuran, ako na ang bahala sa likod. Kuya Song, huwag kang mag-alala, ang kampanilya kong ito ay tunay.
Isinusumpa ko sa aking pagkatao. Subukan mo lang. Kung ganon, susubukan ko na, Boss Lee. Pahiram ng lente. Daming Jing, tinatawag ding Jensen Jing. Kayang kilatisin ang katotohanan at kasinungalingan ng lahat ng bagay sa mundo. Boss Lee, halika. Ah. Ito pala ang Jianshen Jing. Ay naku ang bagay na ito. Ang galing mo talaga, ayon sa alamat. Kapag inilagay ang bagay na susuriin sa harap ng salamin na ito, kung totoo ang bagay, makikita ang imahe nito sa salamin. Kung peke ang kayamanang susuriin, ang salamin ay magiging walang laman. Walang makikitang imahe, ay naku. Sa ganitong paraan malalaman kung alin ang totoo at alin ang peke. Paano? Dahil determinado kang sabihing totoo ang sayo. Peke ang sa akin, may lakas ka ba ng loob na subukan? AME, subukan na natin, hindi ako tako sa'yo. Totoo o peke, sa pagkakataong ito malalaman natin. Sa huli, papaluhurin kita at ang kaibigan mong ito, na tawagin akong senior. Ha ha ha. Kung hindi susunod, ngayon din ay hindi ko kayo papaalisin sa bulwagang ito. Sino ba talaga ang totoo at sino ang fake? Sa tingin ko, ang tanda ni Wang Lian ay totoo, isipin mo, kung talagang siya ang binibining Gu, ang prestihiyosong pamilya Gu, ay hindi papayag na pumunta si binibining Gu sa ating pagtitipon ng mga kayamanan, para magpakita sa publiko. Ay, heto totu ito. Peke ang SIO, hindi pwede. Hindi ko akalain, siya pala talaga ang binibining Gu. Kanina pa ang determinado ni Wang Lian. Akala ko, totoo ang kanyang tanda. Ngayon ay napahiya na. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwede, hindi ako lolokohin ng aking guro. Ito ay palatandaan ng pag-ibig na ibinigay sa kanya ni binibining Gu. Paano ito naging pek? Malinaw na ipinakita ng salamin ng katotohanan. Nakita ng lahat na peke ang iyong palatandaan. At si Xiaoting ang tunay na anak ng pamilya Gu. Hindi, impossible ito. Ikaw ang may kagagawan nito. Magkasabwat kayong dalawa. Wala akong ginawang daya. Nakikita ng lahat kapag may ginawa akong kalokohan. Ay agad itong malalaman. Sino ang nagbigay sa iyo ng palatandaang ito? Hindi ko kailanman. Naging nobyo. Walang manugang ang pamilya Gu. Ikaw, sinabi mo dati na hindi ka mag-asawa kundi sa aking guro. Ngayon nagpapanggap kang dalisay. Gusto mong maging mabuti, pero nagpapanggap ka. Ikaf, kadiri ka. Wang Lian, napatunayan ng peke. Iyong tandaan, iyong sitayon, ay walang katotohanan. Magsalita ng totoo. Ano ba talaga ang layunin mo sa pagsira sa akin? Huy, sino ang nagsira sa iyo? Kayo ang. May dalang peking gamit, kayo ang nagdaya. Tapos kayo pa ang nagreklamo, sinasabing peke. Ang aming palatandaan. Kadiri, walang hiya ka. Tama, itong tinatawag na salamin ng katotohanan. Ay galing kay Songjin. Si Songjin, puro kasinungalingan ang sinasabi. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. Ang dala niya ay hindi salamin ng katotohanan, kundi salamin ng kasinungalingan. At ikaw, peking tao, ang dala mo. Palatandaan ay hindi mapagkakatiwalaan. Songjin, ay ikaw ang malas. Dahil sa iyo, ang pagtitipon na ito ay puno ng gulo. Isa kang zumpa. Hindi ako lolokohin ng aking guro. Kayong dalawa. Ang may kagagawan nito, sinisiraan niyo ako. Gayon pialang, papatayin kita. Ikaf. Tama, dahil kay Songjin. Kaya nagkakagulo ang pagtitipon na ito. Kung palalayasin natin siya, wala nang gulo. Kung hindi dahil sa kanya, na sinisira ang mga kayamanan ng iba, hindi sana. Tayo nagagalit. Ang malas na tulad niya, dapat talaga siyang palayasin. Tama. Palayasin siya. Palayasin. Hindi ganito, kayo ay walang katwiran.
Huwag kang magmalaki. Siya ang tunay na anak ng pamilya Gu, may matibay na ebidensya. Walang duda. Paano kayo napapaloko ng mga walang kwentang ito? At naudyukan. Anak ng pamilya? Anong klaseng anak ng pamilya yan? Nakita mo na bang anak ng mayaman na kasama ang isang delivery rider? Nokateo, mukhang kayo ang... Ay, magpakailanman. Aha. Binigyan ko na kayo ng ilang pagkakataon para umalis sa bulwagan. Kayo ang ayaw sumunod. Paulit-ulit kayong nanggugulo. Sige. Kung ayaw ninyong umalis ng maayos, kami na ang magpapalayas sa inyo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Kung may utak kayo, umalis na kayo dito. Kung hindi, wala na akong magagawa kundi tulungan kayong tuluyan. Master! Sa mga basurang tulad nila, huwag nang magpanggap. Baliin ang kanilang mga binti at itapon sila. HMP 5 4 3 Dalawa. Dong Huang Bell, sinumang pumasok dito ay magsasabi ng totoo. Ang sinumang nakulong sa Dong Huang Bell ay kailangang magsabi ng katotohanan. Wang Lian, tanong ko sa'yo. Yung bell na may disenyo ng hayop, totoo ba talaga yon? Oo, siyempre. Ibinigay yon sa akin ng aking master. Sabi ng master ko, direct ang ibinigay sa kanya, yon ang anak ng pamilya Gu. Hindi magsisinungaling ang master ko. Halabasin Enyo AKO. Brother Song, nagsisinungaling siya. Hindi siya nagsisinungaling. Ano ang ibig mong sabihin, Brother Song? Hindi ka naniniwala sa akin. Siyempre naniniwala ako sa'yo, pero hindi siya nagsisinungaling. Dahil kapag nagsinungaling siya, ang bell sa loob ay tutunog. Ang sinumang nasa loob, ang kanyang mga ugat at internal organs, ay maapektuhan ng sound waves, sobrang sakit. Pero, ang Dong Huang Bell ngayon ay walang reaksyon, ibig sabihin. Hindi siya nagsisinungaling. Halabasin Enyo AKO. Songjin, hayop ka. Halabasin Enyo AKO. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ng master mo, nakikipag-engage na siya sa akin. Totoo ba yun? Tama. Sabi ng master ko, siya at ang anak ng pamilya Gu ay nakikipag-engage na. Gusto lang ng anak ng pamilya Gu ang master ko. Bilang manugang ng pamilya Gu, ayaw niya ng ibang lalaki. Impossible yun. Si Yao Ting, huwag kang magpanik. Tiyak na hindi siya nagsisinungaling. Kaya para malinaw ang lahat, kailangan lang nating magtanong sa isang tao. At ayos na. Kuya Song, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Wang Lian, itatanong ko ulit sa iyo. Ang sinasabi mong master, ang manugang ng aming pamilya Gu. Sino ba talaga siya? Ang master ko, kilalang kilala sa buong mundo. Zixu Tongxian. Ano? Siksutong Chayan? Ako mismo Zixu Tongxian. Ang makapangyarihang Chutong Tian, kayong dalawa. Ano ang may paglilingkod ka o? Mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Isang latay lang, nasira ang aking Dong Huang Zong. Naku, master, dumating ka rin. Kung hindi ka darating. Ginagago na kami nitong dalawang masasamang tao. Nga, silang dalawa, parang nagtutugma. Kinuha nila ang lahat ng atensyon dito. Wala na tayong magagawa. Lolo Master, tulungan mo kami. Hindi mo alam. Kanina nang wala ka pa, kami ay pinahiya nila. Hanggang sa mamatay na lang kami. Nga Lolo Master, sugurin mo na itong dalawang masasama. Para malaman nila, may mga taong hindi nila dapat galitin. Ano ba ito? Ang lakas ng loob ninyong manghamon sa akin. Handa ba kayong maging abo? Ito ba ang lalaking nakipagkasundo kay Xiao Ting? Mukhang isang tunay na maliit na tao. Ikaw ba ang master ni Wang Lian? Ang lalaking nagsasabing may kasunduan siya sa panganay na anak ng pamilya Gu. Eh ano ngayon? Paano mo ako susugurin? Isang walang kwenta, mamaya na kita ayusin. Kanina ba ay may nagpapanggap bilang si Binibining Gu? Ang tapang mo, naghahanap ka ng kamatayan. Ako mismo ang sinasabi mong naghahanap ng kamatayan. Ang nagpapanggap bilang si Binibining Gu. Anok Sutong Tian, hindi mo ako kilala? Xueting, bakit ka umalis? Nang hindi mo man lang ako sinabihan? Sutong Tian, kailangan ko bang sabihin sa iyo kung saan ako pupunta? Ikaw ang nagkakalat na ikaw ang manugang ng pamilya Gu, na hindi ako mag-aasawa ng iba.
Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang lakas ng loob mo, ginagamit mo. Ang pangalan ni Binibining Gu para magmalaki. Ang estudyante mo, sinabi na hindi ako ang tunay na Binibining Gu. Na ako ay isang peke. Hindi mo man lang nakilala si Binibining Gu. Ako sinungitan mo pa si Binibining Gu, lumayas ka. Naku master, ako ang nagkamali. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Hindi nakilala si Miss Gu, pero ito ay isang bagay. Hindi rin naman ako lubos na may kasalanan. Ang kampanilya ay ibinigay mo rin sa akin. Ay, umalis ka. Kailan ko ibinigay sa iyo? At kayong mga ito, umalis kayo. Alis na, alis na. Hindi mo ba naiintindihan? Kung gayon, ako na rin ang alis. Tutong Chan, hindi mo ba dapat ako bigyan ng paliwanag? Oy, hindi ba ito ay tulad ng pagtama ng malaking tubig sa templo ng dragon? Kapamilya ang nanakit sa kapamilya. Ito ay kanilang mga sariling gawain. Wala akong kinalaman, at kung alam ko lang, na nasa pagtitipon ka ng mga hiyas, sana'y dumating ako ng mas maaga. Bahala ka kung pupunta ka o hindi, wala akong pakialam. Hoik Sueting, huwag kang magalit. Ano ang relasyon mo kay Sueting? At may lakas ka ng loob na hadlangan ako. Ito si Songjin, anong relasyon ko sa kanya? Hindi mo dapat pakialaman. Ang tagal ko nang naghahabol sa iyo. Kailangan bang ganito ka brutal? Kung gayon, dapat mong sabihin sa lahat na ikaw ang manugang ng pamilya Gu. Paano natin ito pag-usapan? Hindi ba't ito ay mangyayari rin naman? Huwag mong kalimutan. Sino ang tumulong sa pamilya Gu na magkaroon ng pondo para sa pagkakataon na ito? At tumulong sa pamilya Gu na itago ang krisis na ito. Sweeting, hindi mo dapat ako laging tanggihan. Huwag mong kalimutan, maaari kitang tulungan sa mga bagay ng pamilya Gu. Ngunit kung tatanggi ka sa akin, kung maputol ang chain ng pondo ng pamilya Gu, huwag mong sisihin ako. Hahat Sweeting, gusto ko lang ipaalam sa iyo. Hindi ako ang uri ng taong nagsasamantala sa kahinaan ng iba. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo. May isang piging sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama? Piging, Maraming malalaking negosyante ang dadalo sa piging. Maaari kitang ipakilala sa kanila. Iyak na makakatulong ito sa pondo ng pamilya Gu. Hindi mo ba nakikita na ayaw niyang pumunta? Kausap ko si Sweeting. May karapatan ka bang makialam? Ano ka, Bea? Tutong Chan, maging magalang ka sa pagsasalita. Ito ay kaibigan ko. Kaibigan? Hahaha, ibig mong sabihin. Ang palakang ito na mabaho ang damit ay kaibigan mo? Ano ngayon? Paalisin mo siya. Huwag mong kalimutan. Sino ang makakatulong sa pamilya Gu na malutas ang problemang ito? Ikaw. Sweating, maaari rin kitang tulungan. Ikaf? Ano ang magagawa mo? Sa pamamagitan ng mukha mo lang ba? Ikaw ba ay magiging pato para matulungan ang pamilya Gu na mapanatili ang cash flow? O maglilinis ka ng banyo ng pamilya Gu? Kung wala kang kakayahan, huwag mong pangunahan ang trabahong hindi mo kaya. Ako si Tsutong Tian, mayaman at makapangyarihan. Kaya kong tulungan ang pamilya Gu na mapanatili ang cash flow. Ikaf, umalis ka sa gitna. Huwag mo akong maliitin. Ang kaya kong gawin ay higit pa sa iniisip mo. Ikaf na isang delivery rider lang. Mas makakaya pa kaysa sa akin na si Tsutong Tian. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko ang sinasabi ko. Sinasabi ko, tutulungan ko si Sweating, ililigtas ko ang pamilya Gu. Kailangan mo pa bang ulitin? Songjin, sasabihin ko sa iyo, huwag mong subukang lalampasan ang aking limitasyon. Ngayon din, umalis ka sa harap ni Sweating. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo sa isang kisap mata. Su, sa tingin ko ito ang dapat kong sabihin. Ang makakatulong kay Sweating, ang makakaligtas sa pamilya Gu. Ako lang ang karapat-dapat. Ikaw ang dapat umalis sa gitna. Subukan nating magpustahan. Sino sa atin ang makakatulong sa pamilya Gu? Ano ang pusta? Ang pusta ay, ang matalo ay luluhod at hihingi ng tawad. Hindi na muling lalapit kay Sweating. Grabe ka naman. Sweating, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Anong kapatan mayroon ang ganitong uri ng tao na tumayo sa tabi mo? Ginagawa ko ito para matauhan siya. Anong masama doon? Kung ayaw mong sumali, maaari kang umatras ngayon. Pwede kong bigyan ng konsiderasyon dahil sa iyo, huwag siyang pahirapan. Ngunit, kung sasali ka, kailangan mong tuparin ang pusta. Bahala. Kang reklamo, diba? Sige, usapan na. Walang kakayahan. Hihintayin kong makita kang mapahiya. Kuya Song, hindi mo naman kailangan gawin ito para sa akin. At makipagpustahan kay Tutong Chan. Hindi rin naman talaga para sa'yo. Si Tutong siya na ito. Halatang hinahamak ako. Tao rin naman, hindi lang para sa sarili kundi para sa dignidad. Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita. Salamat, Kuya Song. Ito, nakakahiya naman. Kuya Song, ako talaga. Bakit ngayon ko lang napansin? Ang ganda pala ng katawan ni Sweating. Gusto kong malaman paano mo babaguhin ang sitwasyon ng pamilya Gu. At buhayin ang halos bumagsak na pamilya Gu. Sa totoo lang, nadududa ko. Ang dahilan kung bakit ganun katiyak si Tutong Chan sa pagsasabong sa akin. Bukod sa mayaman talaga ang pamilya niya, may iba pang dahilan. Ibig mong sabihin,
May kinalaman si Tutong Sian sa nangyari sa pamilya Gu. Hinala ko lang wala akong ebidensya. Naalala mo ba? Kanina sa loob ng East Emperor Bell. Lahat ng sinabi ni Wang Lian ay totoo, ibig sabihin. Si Tutong Tian ang gumawa ng kasinungalingan. Kahit sarili niyang estudyante dinadaya, talagang napakababoy niyang tao. Ganon din ang iniisip ko, pero dahil walang ebidensya. Hindi ko rin basta pwedeng kaharapin si Tutong Sian. Bukod pa doon. Ngayon, hawak niya ang buhay na ugat ng pondo ng pamilya Gu. Huwag kang mag-alala, madali lang ayusin ang problema sa pondo. Anong plano mo? Gawin lang ang dapat gawin, walang mahirap. Kailangan lang mag-snap ang kanang kamay ko. Mag-snap. Ay, malalaman mo rin pagdating ng panahon. Kuya Song, 100% akong naniniwala sa iyo. Mabuti. Gusto kong iligtas ang pamilya Gu mula sa bingit ng pagkawasak. At biguin ang masamang balak. Ni Tutong Sian. Kuya Song, maraming salamat sa pagmamalasakit mo. Sa pamilya Gu. Ako. Maihihilingin pa sana ako. Walang problema, basta kaya ko. Hindi maganda rito, samahan mo ako sa bahay ng pamilya Gu. Upang makapag-usap ng maayos. Ang pamilya Gu ay nagsimula sa Antigo. Ayon sa kasabihan, dito sa panahon ng kaguluhan, Antigo sa panahon ng kasaganaan. Itong mga nakaraang taon, umunlad ang bansa. Dapat sana ay lalo pang umasenso ang pamilya Gu. Pero napansin kong unti-unting bumaba ang kalidad ng mga antigong nakukuha namin. Samantalang ang mga napakamahalagang kayamanan ay isa-isa nang naibenta sa hindi malamang dahilan. Ibig mong sabihin, may trader sa loob ng pamilya Gu na nagtutulungan sa labas upang nakawin ang mga ari-arian nyo. Makatwirang hula natin na ang trader na ito ay may malaking kinalaman kay Tutong Tian. Matagal ko nang gustong imbestigahan ang trader na ito. Pero simula nang pumanaw ang lolo ko, naiwan sa akin ang buong pamilya Gu. Kaya nahihirapan akong mag-focus sa pag-imbestiga sa trader. Nang handa na akong seryosohin ang investigasyon. Huli na ang lahat, ang buong pamilya Gu ay nalimas na. Naiintindihan ko, okay lang, ginawa mo naman ang best mo. Ang susunod, ako na ang bahala. Ay, meron pa. May isa pa. Ang hirap siguro nito. Kailangan mong makapagpaamo kay Gu para lang matapos ito. Kung magagawa mo, kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Sweating, kahit ano pa yan. Handang-handa akong magsakripisyo para sa'yo. May kapatid ako, si Guxia. Saan, nasaan? 2 taong mas bata sa akin si Xiahe. Magkalapit ang edad namin, magkamukha rin kami ng ugali. Mula nang mamatay ang lolo ko, lahat ng responsibilidad sa pamilya Gu. Napunta sa akin, araw-araw akong lubog sa trabaho. Wala na akong oras para alamin ang kalagayan ni Xiahe. Nang hindi namamalayan ang ugali ni Xiahe. Lalong naging malungkutin pero noong nakaraan. Bigla na lang umalis si Xiahe ilang araw. Tapos, Matagal bago nakauwi si Xiahe. Pero simula nang makauwi, hindi na siya nagising. Hanggang ngayon, nadala mo na ba siya sa doktor? dinala ko na siya sa lahat ng ospital, pero wala silang makitang dahilan. Kung bakit hindi nagigising si Xiahe. Kakaiba ito, mahirap hulaan. Nga pala, bago siya malagay sa kondisyong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag mo akong putulin." Meron ba siyang kaaway? Wala. Ang weird, kaya gusto mong tulungan kita. Para mailigtas ang kapatid mo. Kuya Song, pakiusap, tulungan mo ang kapatid ko kung maililigtas mo siya. Kahit ano, gagawin ko. Sige, huwag kang mag-alala, puntahan muna natin siya. Kailangan muna nating makita ang kalagayan ni Xiahe. Ito ang kapatid kong si Guxiahe. Siya. Siya ang kapatid mo. Kaya pala laging sinasabi niyang, huwag mo akong putulin. Natakot siya sa palakol, kasalanan ko rin na hindi siya nagigising. May pananagutan din ako. Ano sa palagay mo, Kuya Song, may paraan ba? Hindi pa kita ngayon, pag-isipan ko muna. Masama ang lagay niya kung hindi siya magagamot. Baka hindi na tayo magkaroon ng sapat na oras. Ano ang dapat nating gawin? Kuya Song, kasalanan ko ito. Sweating, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Bago pumanaw ang lolo, ipinagkatiwala niya sa akin si Xiahe at ang pamilya Gu. Ngayon, si Xiahe ay walang malay at walang gamot na makakapagpagaling sa kanya.
Malapit na siyang mawala at ang pamilya Gu ay malapit ng gumuho. Nabagsak at nagkawatak-watak dahil sa aking kahinaan. Wala akong nagawa. Nabigo ako sa tiwala ng lolo sa akin. Hindi ko napamahalaan ang pamilya Gu. Upang umunlad kahit na. Ako ay laging abala sa mga walang kwentang bagay. Wala akong oras para alagaan si Xiahe, kaya nangyari sa kanya. Ito, hindi ako isang mabuting ate. Ako, Sweating, huwag ka muna umiyak. Sweating, huwag ka muna malungkot. mayroon ka bang ideya? Alam ko na ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang kapatid mo. Sabihin mo agad. Sa totoo lang, may connection ako sa kapatid mo. May sinabi sina Zoriang at Zhang Menji. Na totoo. 2 araw ang nakalipas. Ako ay isang ordinaryong delivery rider lamang. Nabubuhay sa pinakamababang antas ng lipunan. Nag-ipon para mag-asawa. Pagkalipas ng 2 araw, naging bida ako sa mundo ng antikes. May lihim na dahilan nito. Anong lihim na dahilan? 2 araw ang nakalipas, hindi lamang ako tinalikuran ni Zhang Menji. Lumabas sila na ako'y buhay na ilibing. At ako ay doon. Nakilala ang kapatid mong si Xiahe. Kasama niya ang ilang mga kaibigan, naghahanap ng kayamanan. Nasa malay pa rin ako noon at narinig ko ang mga tinig. Nagising ako. Natakot ng husto si Xiahe. Kaya sinampas niya ako ng kanyang All Things drawer sa ulo. Ang aking dugo ay pumasok sa All Things drawer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako at ang All Things drawer ay nagkaroon ng isang kontrata. Kaya't nakuha ko ang kakayahang ito na hindi ka panipaniwala. Pagkatapos kong makuha ang All Things drawer, nakakuha ako ng direct splitting axe. Pinatalsik ko si Xiahe at ang kanyang mga kasama. Malamang natakot si Xiahe. Kaya siya nawalan ng malay. Kaya't anuman ang mangyari, ililigtas ko siya. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala si Xiahe, wala rin ang ako ngayon. Pero bakit siya maghahanap ng kayamanan? Lalong nagiging kakaiba ang mga pangyayari. Kasalanan ko, sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko siya masyadong napapansin, kaya nagawa niya ang ganitong mapanganib na bagay. Sweating. Anong ginagawa mo dito? Alam kong dahil sa nangyari sa kapatid mo. Nagpapadoktor ka na sa iba't ibang lugar, pero walang nangyayari. Sobrang stress ka na. Narito ako para tulungan ka. Tulungan ako. Paano mo ako tutulungan? Mas magaling ako kaysa sa walang kwentang taong ito sa tabi mo. Kahit 100 beses mo pa ipatingin sa taong ito, walang mangyayari. Sayang lang ang oras. Sige, sabi mo kaya mong iligtas, paano mo gagawin? Ang mga taong walang kinalaman dito, nakakasagabal lang. Umalis na kayo. Kung sinasabi mong mga estranghero, ikaw lang ang estranghero dito. Ikaw ang dapat umalis. Ayaw mong umalis, ha? Mukhang gusto mo talagang patayin si Chiae. Samantalang malungkot at nalilito si Sweating. Sinasamantala mo para nakawin ang kayamanan ng pamilya ko. Tama na, Tsutong-chan. Itigil mo na yung conspiracy theory mo. Kung may paraan ka, sabihin mo na huwag mong sayangin ang oras. Nagpapa-impress ka lang pag may nangyari kay Xiahe. Kaya mo ba panagutan? Tama si Kuya Song kung may paraan ka. Sabihin mo na, hindi na pwedeng patagalin pa ang kalagayan ni Xiahe. Sasabihin ko sa iyo, Songjin, ako lang ang makakapagligtas kay Gutsiae. Ito ay mahiwagang gamot na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Pag kinain ito, kahit anong sakit ay gagaling. Totoo ba ito? Siyempre, May ganitong mahiwagang gamot ba sa mundo? anong alam Montag? Ito ay ang legendary na rebirth herb. Ano? Ito ba talaga ang rebirth herb? Siyempre totoo ito. Sweating, kailan pinakita ni Lin Lang? Ang rebirth herb ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, nakakapag-alis ng lahat ng lason. Dapat may narinig ka na tungkol sa kahima-himalang epekto nito. Pag kinain ito, kung hindi pa rin magising si Xiae, puputulin ko ang ulo ko at ipapasyal sa iyo. Narinig ko rin ang tungkol sa rebirth herb. May chismis na nakakapagpabuhay ng patay, pero chismis lang yon. Walang katibayan na patunay sa epekto nito. Walang kwenta, ang rebirth herb, isa lang ito sa buong Dragon Country. Karaniwang tao, sino ang may pagkakataong makuha ito? Ibig sabihin, kahit kainin ni Xiahe, hindi siguradong magigising siya. Ay, mga walang alam. Itong halamang muling pagkabuhay. Galing sa sikat na manggagamot ng Dragon Country. Binili ko ng mahal. Narinig mo na ba ang Living Immortal? Kahit nakapikit, nasabi niya ang sintomas ni Xiae. Tapos binigyan niya ako ng halamang ito. Ang mga natitirang mahahalagang gamot. Galing sa bahay ko. Para kay Xiae pag nagising na, pampalakas. Mukhang ordinaryo lang ito. May bisa ba talaga? Tumahimik ka. Huwag kang mangudyok. Mukhang inggit ka lang sa akin.
Ayaw mo magkaroon ng magandang tingin si Sweating sa akin. Halata na ang masamang balak mo. Respetuhin mo ang salita mo. Hindi ito auction house. Nasa family tayo. Hindi ko hayaan may maapi Kuya Song. Huwag mo apihin si Kuya Song. HMP. Kuya Song non Kuya Song. Ang sweet Montag naman kay Sweating. Masyado kang naive, hindi mo naintindihan ang mga lalaki. Ang Kuya Song na sinasabi mo, isang social climber lang yan. Pinagtatanggol mo siya ngayon, magsisisi ka balang araw. Kahit ano pa ang mangyari, si Kuya Song. Mas mapagkakatiwalaan kaysa sa lalaking nagmamalaki na di ako mag-aasawa ng iba. Mas mapagkakatiwalaan siya. Hala, Sweating, malaking pagkakamali yun. Nandito ako para magbayad ng utang na loob. Sa buong Dragon Country, ako lang si Tsutong Chan, ang makakapagligtas kay Chiai. Tama na, Sweating. Ang katotohanan lang ang makakapagsara sa bibig niya. Hayaan mo na siyang maggamot. Ang halamang ito, walang masamang epekto at nandito naman ako. Sandali lang. Wala nang oras si Chiahe para sa mga kalokohan mo. Mukhang may masamang balak ka. Gusto mong patayin si Chiahe. Ang ibig kong sabihin, dahil napakahalaga ng gamot na ito, huwag natin ibigay lahat kay Xiahe. Hatiin natin sa dalawa, isa para kay Xiahe. Ang isa ay itago kapag gumana na sa kaibigay ang natitira. Lahat ibigay sa kanya. Songjin, ang galing NG Plano Montag. Ibig sabihin, alam mo na ang balak ko. Ang tagal mong pinag-usapan, inggit ka lang sa halamang muling pagkabuhay ko. Gusto mong hatiin ang kalahati? Sabi ka OSIO, imposible. Hindi mo magagawa yan. Gusto mo ang aking halamang muling pagkabuhay? Walang pak-isa. Sweating, ibibigay ko lahat kay Chiai. Huwag mong maliitin ang kapwa mo. Ako'y isang buhay na tao, bakit ko kailanganin ang halamang muling pagkabuhay mo? Mga tulad mong mababang uri, kilala ko kayo. Kung gusto mo ng halamang muling pagkabuhay, bumili ka. Pero kahit ikaw, mula pa sa panahon ng iyong mga ninuno, magtatrabaho bilang delivery hanggang sa susunod na buhay, at sa susunod pa, hindi mo makukuha kahit isang hibla ng halamang muling pagkabuhay. Sweating, maniwala ka sa akin. Kung ako ay mabigo, ako si Tsutong Tian ay nasa inyong mga kamay. Pero, kung maibabalik ko ang buhay ni Chiahe, Ano ang gusto mo? kung maibabalik ko ang buhay ni Chiahe ngayon, ako si Tsutong Tian. Ang ulo mo Songjin ang gusto ko. Sige, walang problema. Sumasang-ayon ako. Ngayon, ang ulo mo ay akin na. Walang nangyari ng kinain ang halamang muling pagkabuhay. Walang silbi ang halamang muling pagkabuhay na ito. Ito. Imposible. Siguro dahil kalahati lang ang kinain niya, kaya hindi ganap ang epekto. Bilisan Montag, ipakain mo ang kalahati kay Chiahe. Kapag kinain niya ang buong halaman, tiyak na magigising siya. Kung hindi magising si Chiahe, paano ko? Mapapakasalan si Gutsweting? Ang reputasyon at katayuan ng pamilya Gu ay hindi ko makukuha. Songjin, ikaw ang may kasalanan. Mga walang kwentang ideya mo. Ikaw ang pumatay kay Chiahe. Sa huli, ako pa rin ang magliligtas. Ang walang kamatayang laurel. Galing sa buwan, ang walang kamatayang puno ng laurel. Hinawan ni Wugang. Shooting. Ito ay sanga ng laurel sa harap ng Diyos ang si Change. Nakakagamot ng lahat ng sakit. Ibabad sa tubig at inumin si Xiahe. Tiyak na magigising siya. Change, Zanga NG Laurel? Ha ha ha. Akala Montag BA ikaf si Hui? Sweating, kitang-kita sa mukha niya. Zira ang ulo. Sigurado ka bang maniniwala sa kanya? Songjin, sigurado ka ba? Natotoo ang sanga ng laurel sa harap ni Change. Sweating, huwag kang magpakatanga. Kahit isipin mo gamit ang daliri ng paa, wala talagang mga bagay na yan. Nagkukwento lang siya ng walang basehan. Ginagago lang tayo. Sweating, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin biro. Ang buhay ni Xiahe. Sige, naniniwala ako sa'yo. Hui, Sweating. Hindi natin alam ang pinanggalingan ng gamot na to. Paano kung may mangyaring masama? Delivery boy lang siya. Anong kayang ibigay niya? Na napakagandang gamot? Sigurado ka, BA? Ipagkakatiwala mo ba ang buhay ng kapatid mong si Chiahe sa isa? Taong kakilala mo lang ng isang araw, at hindi mo alam ang pinanggalingan? Aya ba niyang panagutan yan? Tama na, Tsutong Chan, tumigil ka na sa kakadaldal mo. Sa puntong ito, may iba ka pa bang paraan? Kuya Song, sigurado ka bang walang problema? Ang gamot na to, natatakot ako. Baka may mangyari kay Xiahe. Isa lang siyang kapatid. Hindi ko kayang isugal ang buhay niya. Songjin, tanong ka OSIO. Nakapagligtas ka na ba ng tao gamit ang gamot na to? Wala. May ebidensya ba na epektibo ito? Wala rin. HMPH, EDI doble kara ka, Xueting. Narinig mo ba ng maayos? Alam mo ba kung ang gamot na to ay tunay na nakakagamot o lason na pumapatay? Sweating, maniwala ka sa akin. Ang puso ko ay tunay na gustong iligtas si Xiahe. Hindi ko kayang magkaroon ng masamang balak sa kanya.
Meron. Siempre meron. Gusto mong patayin si Chie. Para umangat ka at yumama. Sutong Shan, huwag mo kaming pagawayin. Eh di sabihin mo, may iba ka bang paraan? Wala, pero matagal na kaming magkaibigan ng pamilya Gu. Kasama ko si Natsueting at Chie. Mula pagkabata, hindi ko hahayaang kontrolin Montag si Sweating. Mukhang ikaw ang may balak sa yaman ng pamilya Gu. Lalaki ka, tapos ako pa ang pinaatangan mo. Ngayong araw na ito, hindi kita hahayaang lumabas ng buhay sa bahay ng mga Gu. Sweating, ayaw mo bang isugal? Ayaw mo bang gamitin ang buhay ni Chie? Bilang pusta sa lalaking ito, Hindi ko alam. Humihina na ang hininga niya. Suting, Siyahe. magdesisyon ka na, maniwala ka sa akin. anong garantiya mo na gagaling si Chie sa gamot mo? Songjin, gagana nga ba talaga ang gamot na ito? Sinusumpa ko, Songjin, ang buhay ko. Kung may problema ang gamot na ito, mamamatay si Xiahe. Mamamatay ako, si Songjin, kapalit ng kanyang buhay. Pareho lang naman to sa gamot ko. Walang kwenta. Kanina PAZ change, Zihuyi. Nagpapaimbabaw lang. Tapos, HMP, Songjin. Ngayon PA lang, babayaran Montag, 2. Engata, Bitawan niyo ako. ipakulong niyo siya. Bitawan niyo ako. Chiahe, mamamatay ka na lang ng maayos. Ang 8MO. Ang reputasyon at katayuan ng pamilya Gu, akin na lahat. Wala pang isang minuto mula nang inumin to, wala pang epekto. Gusto mo talagang mamatay ako? Lalaki, tumigil ka na. Ngayon pa lang, papuntahin na kita. Kahit siyahe. Ano MG hinihintay niyo? Ilabas at bagbugin hanggang mamatay. Bitawan ako. Tigilan niyo yan. Bad trip ako. Lumabas kayong lahat. Gusto ko mag-isa. Sweating, huwag kang mag-alala, maniwala ka sa akin. Gigising si Xiahe, sigurado ako. Ilabas at bagbugin hanggang mamatay. Siyahe, kamusta ka? Ah, Siyahe. Hindi pwede, Seye. Songjin, sinabi ko na, hindi ka makakalabas. Ng bahay ng pamilya Gu ng buhay. Nasaktan mo ang dalagang Gu. Wala ka ng lugar sa Longguo. Ngayon, dito mo na iwan ang buhay mo. Hindi pwede, Sweating, maghintay pa tayo. Maghintay pa tayo, ah. Hinte? Huwag kang magkunwari. Kung hindi dahil sa walang kwentang gamot mo, may iba pa sana tayong magagawa, pwede pang pag-isipan. Eh ngayon, patay na siya. Mag-iinte ka PA? Para saan? Para ilibing? Sweating, bigyan mo pa ako ng konting oras. Gigising si Xiahe, sigurado ako. Oras? Gaano katagal ang ibibigay sa'yo? Para buhayin si Chie. 100 taon? Para maghintay sa kanyang reinkarnasyon? Songjin, wala nang saysay ang sasabihin mo ngayon. Dito mo iwan ang buhay mo. Kuya Song, pinaniwalaan kita ng lubos. Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Bakit? Huwag nang ilabas, dito na lang bugbugin hanggang mamatay. Ang buhay ng lalaking ito ang iaalay ko. Bilang handog sa kaluluwa ni Chie. Hindi pa patay na ang second miss. Multo lang yan. Multo ang second miss. Takbo na. Siyahe, kamusta ka? Kapag nalabas na ang itim na dugo, dapat magigising na siya. Paano ito posible? Malinaw na wala na siyang hininga. Chie, ang tagal na nating magkaibigan. Huwag mo naman akong saktan. Malapit na ako. Maging asawa ng ate mo. Ipapalibing na kita, okay lang? pwey. Sinong gago ang nambabatikos sa akin? Siyahe. Ate, Paano ito posible? Hindi ito totoo. Talaga bang kaya ng gamot na ito? Buhayin ang patay at tagalingin ang buto. Siyahe, nagising ka na. Alam mo ba, ate. Mali ako. Hindi na kita pahihirapan ulit. napalak siyahe, ito ang nagligtas sa iyo. Kuya Song, kung hindi sa gamot niya, baka hindi ka na. Nagising pa. Ang sakit ng ulo ko. Ikaf pala. Yun na ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Kung hindi mo ako, hinukay sa libingan, patay na ako ngayon. Pero kung tutuusin, ikaw ang second miss ng Gu family. Bakit ka sumasama sa mga magnanakaw ng libingan? Mahirap ang kalagayan ng Gu family nitong mga nakaraang taon. Mula nang mawala ang lolo ko, ang gulo ng Gu family ay pinapasa na lang ng ate ko. Nakikita ko siyang laging stressed at nasasaktan ako para sa kanya. Bilang mayembro ng Gu family at second miss, gusto ko rin makatulong sa pamilya. Kaya sumama ka sa grupo ng mga magnanakaw ng libingan.
para makakuha ng kayamanan na magpapasikat sa iyo. At malulutas ang problema ng Gu family. Pero nang makilala ko si Kuya Song, narealize kong hindi para sa akin ang trabahong ito. Kaya tiniwalag ko na ang sarili ko sa mga magnanakaw ng libingan. At araw-araw, iniisip ko na lang kung paano ako makakatulong sa pamilya. Hanggang isang araw, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Nagbebenta siya ng mga ari-arian ng Gu family. Nang susubukan ko siyang pigilan, bigla na lang, nawalan ako ng malay. Kaya ano talaga ang nakita mo? Sino ba talaga? Ang taong iyon. Nakita ko mismo, sigurado ako, siya talaga. Xutong Xian. Kasabwat niya si Chu Stewart, ibinenta nila ang mga shares at kayamanan ng Gu family sa mababang presyo. Ang mga ito ay mga uod, siguro ngayon ay ginawa na nila ang pamilya Gu, na parang isang uling na puno ng butas. Ikaw talaga. Binibining Gu. Ngayon ay dumalaw ako para humingi ng tawad sa inyo. Noong nakaraan, bulag ang aking mga mata. Hindi ko nakilala ang pagkatao ni Binibining Gu. Sana kayo ay hindi magtatanim ng galit sa isang hamak na tulad ko. Songjin, sana naman tingnan Montag. Ang relasyon nating dalawa, tulungan mo ako kay Binibining Gu. Na makyos up. Relasyon nating dalawa. Anong relasyon? Siyempre relasyon ng mag-asawa, tulad ng kasabihan. Isang araw na pag-asawa, isang daang araw na pagmamahal. Nag-asawa naman tayo. May pagmamahal pa rin, di ba? Zhang Menji. Ngayon ka pa magsasalita ng pagmamahal, hindi ba't huli na? Ay, hindi huli. Tamang-tama na nandito si Binibining Gu. Hindi lang sa harap ni Binibining Gu. Hindi mo ba nakikita ang iyong ninuno na nakaupo sa sahig? Guroksu, bakit kayo? Nakaupo sa sahig. Nakaupo siya sa sahig. Dahil siya ay nakipagsabwatan sa tagapangasiwa ng pamilya Gu. Upang nakawin ang mga kayamanan ng pamilya Gu at nahayag na ito. Wala na siyang takas. Ano? Ito? Ah, Tamang-tama na dumating ka. Malamang ay may kinalaman din si Wang Lian sa bagay na ito. Tamang-tama, isasama ko kayo sa bilangguan ng Longgo. Ang handog ng pamilya Gu ngayon ay talagang maringal. Ay, sa mga nakaraang taon, hindi ko alam kung sino ang namamahala sa pamilya Gu. Nabago ang mga dating problema at kahinaan. At itinayo muli ang halos bumagsak na pamilya Gu. Ahaha, sa mga nakaraang taon, bukod sa biglang pag-usbong ng isa, ang pamilya Gu ang nangunguna, talagang isang matandang pamilya. AMM, ang pamilya Gu ngayon ay isang bagong pamilya Gu, AMM. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa dati. May tuturing na pinuno ng mga pamilya, hahaha. Ibigay MO. Sa akin, sa akin. Bitawan Montag. Ang aking gamit ay hinahabol mo, ibigay mo sa akin, May ipapaalam ako sa lahat. Narito ang puno ng pamilya Gu. Binibining Guksueting. Ngayon ay may ipapaalam ako. Magpapakasal na ako. Hahaha. Magpapakasal na si Binibining Gu. Nga, ang pamilya Gu ngayon ay nasa tuktok na. Sino pa kayang batang talentado ang karapat-dapat? Ang ating babaeng Gu, maliban na lang kung yung biglang sumikat sa mundo ng artifacts nitong nakaraang 2 taon, ay Zian Ga. Malugod naming inaanyayahan ang pinakamayamang si Songjin.